Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2801-2820 Kabanata 2801 Lihim na misyon. Sumigaw din si Cinder at ang iba pang mga ahente, dapat siyang doktor sa Zarain. Ipinapalagay ko na malamang na siya ay isang kilalang doktor na medyo mataas na katayuan sa lipunan. Lahat sila ay dali-daling lumapit matapos matanggap ang patnubay ni Levi. Kinumpirma nila ang plano na scout out ang bawat doktor sa Zarain. Sa totoo lang, si Dr. Erebus ay maaaring hindi isang lugar na nasa Zarain, ngunit tiyak na nagtatago siya sa isang lugar malapit sa Zarain o isang may kaugnayan sa Zarain. Dagdag ni Blackhawk. Tumanggaw si Levi. Malamang na mahahanap mo siya sa direksyong ito. Oo, gayunpaman, ang pagsuri sa background ng bawat doktor ay hindi isang madaling gawain. Bukod dito, si Dr. Erebus ay isang taong lubos na nagbabantay. Malapit na niyang matanto ang ginagawa namin. Kaya naman kailangan nating bumalangkas ng plano at palihim na isagawa ang misyon na ito. Kailangang gumawa ng karagdagang kapangyarihan pag-iingat si Blackhawk dahil nag-iingat siya sa dakilang ni Dr. Erebus. Kinailangan nilang maging mas maingat. Kung hindi, mapapansin ni Dr. Erebus ang kanilang plano bago pa man nila simulan ang kanilang pangangaso. Tuwang-tuwa ang lahat matapos magkaroon ng malinaw na layunin sa kanilang isipan. Hindi sila makapaghintay na simulan ang kanilang paghahanap ng sabay-sabay. Ito ay lahat salamat kay Mr. Garrison. Nakangiting sabi ni Blackhawk. Bukod sa paghahanap kay Dr. Erebus, nandito rin ako para pag-usapan ang ibang bagay sa iyo. 28-year-old naging mayaman sa pamamagitan ng trading online. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Blackhawk nang marinig ang sinabi ni Levi. Mabilis niyang dinala si Levi sa isang liblib na lugar para hindi marinig ng iba ang kanilang usapan kahit na pinagkakatiwalaan niyang mga kasama. Alam ko kung ano ang gusto mong itanong, pero hindi ko alam ang bagay na iyon. Iyan ay classified information na lampas sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi sila naglunsad ng pag-atake para lipulin ang World Alliance at dominahin ang buong mundo. Tinanong ko sila, ngunit nag-aatubili silang sabihin sa akin ang dahilan kahit na umatras na sila, kaya walang paraan para malaman ko ito, prangkang sabi ni Blackhawk. Sa halip na sabihin lang kay Levi kung ano ang gusto niyang marinig, sinabi ni Blackhawk ang kanyang isip sa pamamagitan ng pagbanggit ng paglipol sa World Alliance at pagdomina sa mundo. Kaya naman, pinagkatiwalaan ni Levi ang Blackhawk na maging totoo. Bukod dito, alam din niya ang kakulangan sa ranggo ng Blackhawk. Napakatalino mo para hindi ilantad ang impormasyon ko sa iba. Sinaman siya ng tingin ni Levi. Pagkatapos ay idinagdag ni Levi, gayunpaman, tama ka. Sa kabila ng mga kakayahan ni Zarain, kasing dali ng ABC para sa akin na kunin ang iyong buhay. Naniniwala akong naiintindihan mo rin ito. Tumawa si Blackhawk, natatakot akong mamatay, kaya hindi ako nang ahas na labanan ka. Sige, magmadali at hanapin si Dr. Erebus. Kontaken mo ako kung kailangan mo ng tulong ko. Napatingin si Levi sa direksyon ni Zarain at naguguluhan na nag-isip pagkaalis ng lahat. Ano ang tinatago nila? Paano nila naalis nang walang kahirap-hirap ang Lab of Gods? Gaano katikat ang bansang ito, at sino ang mga puwersang nagmamanipula sa mga operasyon ng bansang ito? Nadama ni Levi na kakaiba ang sitwasyong ito ngunit kakaibang pamilyar. Ang Zarain ay isang malayang bansa, kaya malamang na mayroong maraming mga organisasyon na katulad ng Lab of Gods. Gayunpaman, hindi iyon napagtanto ng Lab of Gods. Naunahan nila ang kanilang sarili, sa pag-aakalang sila ang may kontrol sa lahat, kasama na si Zarain.
Hindi nila alam na sila ay isang grupo lamang ng mga mangmang. Inakala ni Levi na natapos niya ang kanyang tungkulin pagkatapos na maalis ang Lab of Gods. Sa hindi inaasahan, isang bagay na mas masahol pa kaysa sa Lab of Gods ang nagpakita mismo. Hindi pa banggitin, masama ang pakiramdam ni Levi sa pagpayag sa mga nakaligtas na miyembro ng Lab of Gods na gumala sa malaya. Alam niyang saglit na lang at may kakilakilabot na nangyari kung hindi niya matuklasan ang pagkakakilanlan ni Dr. Erebus sa lalong madaling panahon. Ang tanging magagawa ni Levi ay ang himukin na matapos ang shelter. Sa kabutihang palad, ang lahat ay nagtutulungan upang maisakatuparan ng mabilis ang proyekto. Bumubuti na rin ang pagpapahusay ng grupo ngayon, mas naging karanasan na sila sa larangang iyon. Sa ganoong rate, ang lahat ng mga infrastruktura na may kaugnayan sa shelter ay inaasahang matatapos sa isang buwan. Bukod doon, masigasig din si Levi na magsagawa ng investigasyon kay Zarain. Gusto niyang malaman kung paano sila naging malakas. Alam ni Levi na iyon ay isang pangmatagalang pangako at hindi siya makakakuha ng sagot anumang oras sa lalong madaling panahon. Parang bawat lugar ay may kanya-kanyang sikreto, pati na si Erodia. Nanginginig si Levi sa mga iniisip ng mga bagay na natuklasan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2802. Ang dahilan ng Project Atlantis ay tinapos. Halimbawa, hindi maisip ni Levi ang layunin ng pagpapasimula ng isang napakagandang proyekto tulad ng Atlantis. Hindi niya malalaman ang tungkol sa pagkakaroon ng proyektong iyon kung hindi dahil sa katakot-takot na sitwasyon na dulot ng mga Leviathan dati. Talagang interesado si Levi na malaman ang layunin ng proyekto. Bukod dito, naalala ni Levi ang groundbreaking na balita 15 taon na ang nakalilipas tungkol sa 79 na sea construction. 800,000 tao na kasangkot sa proyekto ang nawala, at ang proyekto ay natapos sa kalagitnaan. Gustong malaman ni Levi ang dahilan ng biglaang pagwawakas ng proyekto. Iniisip niya kung may naaksidente ang construction team o nakansela ang proyekto dahil sa iba pang hindi inaasahang pangyayari. May nagbigay ng pahayag upang ipaalam sa publiko na ang proyekto ay inabandona dahil sa mga limitasyon sa pag-unlad ng teknolohiya at kakulangan ng pondo at pangangailangan. Gayunpaman, personal na binisita ni Levi ang training base na iyon. Hindi niya napansin ang anumang isyu sa pag-unlad ng teknolohiya, o kakulangan ng mga pondo, batay sa pag-unlad ng konstruksyon sa Atlantis dahil higit sa 70% ng mga infrastruktura doon ay natapos. Iyon ay isa ng fully functional training base. Kaya naman, natitiyak ni Levi na ang mga kadahilan ng iyon na sinasabi ay isang harapan lamang, at ang katotohanan ay nasa ibang lugar. Sa kabilang banda, pagkatapos matanggap ang payo ni Levi, tinipon ni Blackhawk at ng iba pang mga ahente ang lahat ng mga taong namamahala sa mga pangunahing departamento sa SHIELD para sa isang pulong upang gawin ang kanilang kasunod na plano. Tinawag ni Polar at Cinder ang Blackhawk sa isang tabi. "Boss, tinatago ba natin ngayon ang totoong kapangyarihan ni Levi?" tanong ni Cinder. Tumango si Polar, "Tama. I think that he's a bigger threat since magkaiba kami ng stance. Sa madaling salita, kaaway natin siya. Hindi na natin siya dapat tulungan pa." Ngumisi si Blackhawk, "Hindi mo dapat kimkim ang kaisipang iyon. Paano kung malapit na si Levi? Pwede mo siyang ilantad kung may death wish ka. Kung sasabihin natin ito sa ating mga nakatataas, malalaman nila ang lahat tungkol kay Levi, ngunit malapit na ang ating kamatayan. Huwag kailanman pagdudahan ang kanyang mga kakayahan dahil maaari niyang wakasan ang ating buhay ayon sa gusto niya." Nang marinig ang paalala ni Blackhawk, muling lumitaw sa kanilang isipan ang imahe kung paano pilit na binasag ni Levi ang The Infrangible Handcuffs hindi pa nagtagal. Wala sa mga manlalaban mula sa Diviniteria ang nakatakas sa The Infrangible Handcuffs pagkatapos ng digmaan, ngunit nakamit ni Levi ang tagumpay na iyon nang walang anumang problema. Bukod dito, nagawang talunin ni Zarain ang Diviniteria dahil pamilyar sila sa Diviniteria at Sacroria. Sa kabaligtaran, wala silang alam tungkol kay Levi. Alam lang ni Blackhawk at ng iba pa kung gaano kadali para kay Levi na patayin sila. Kung ganoon, hindi natin dapat ibunyag ang tunay na kapangyarihan ni Levi dahil gusto ko pang mabuhay. Sabay na sabi ni Polar at Cinder. Tumango si Blackhawk, "Oo.
Marahil ang impormasyong ito ay maaaring maging ating nakakapagligtas ng buhay sa mga mahahalagang sandali, kaya hindi natin ito dapat sabihin sa iba. Sa tingin mo ba ay may kaugnayan si Levi sa mahiwagang lugar kung saan nakulong ni Erudia ang lahat ng Leviathans? Ito, wala kaming ideya. Sa sandaling iyon, tinatalakay ng mga Dragonites ang katulad na isyo. Si Zephyr ang nagtaas ng mga tanong. Siya ay lubos na naguguluhan pagkatapos na bisitahin ng personal ang base ng pagsasanay sa Atlantis, kaya nagkusa siyang makipagkita sa mga miyembro ng Dragonites. Maari mo ba akong paliwanagan sa tunay na dahilan sa likod ng pagwawakas ng proyekto ng Atlantis? Alam kong peke ang opisyal na pahayag tungkol sa mga limitasyon ng pag-unlad ng teknolohiya at kakulangan ng mga hinaharap dahil nasaksihan ko ang mga natapos na gusali doon. Dapat ay may isa pang dahilan na naitala sa archive. Pakiusap masiyahan ang aking pagkamausisa. Pinaghihinalaan ko pa na ito ay may kaugnayan sa pagpuksa ng mga Leviathans. Ito. Bahagyang nagulat si Craig at ang iba pa para bang sinaktan ni Zephyr ang katotohanan. Napansin ni Zephyr ang maliliit na pagbabago sa ekspresyon ng mukha nila. Agad siyang napabulalas, tingnan mo nga, alam ko na. Pareho din kayo ng iniisip. Walang ibang tao dito bukod sa ating 5, kaya pwede mo ba akong ipasok sa katotohanan? Tiningnan ni Zephyr ang bawat isa sa kanila na may pagmamakaawa. Ang 4 na miyembro ng Dragonites ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Sa huli, isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Gary. Sige, bubuksan ko ulit ang archive. Hindi nagtagal, nakuha ni Gary ang archive na nakalock at binuksan ito sa harap ng lahat. Paliwanag niya, talaga, ang totoo ay gaya ng nabanggit mo. Ang proyekto ng ATES ay hindi winakasan dahil sa mga limitasyon sa pagsulong ng teknolohiya o kakulangan ng mga problema. Sa halip, may nangyari. Ano ang dahilan? Kinuha ni Zephy ang archive at sabay-sabay na iniskan ang mga pahina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2803. Espiritual na enerhiya. Nagulat si Zephyr sa kanyang kaibuturan matapos basahin ang dahilan na nakasulat sa archive. Isang kakilakilabot na nangyari sa mga kasangkot sa proyekto ng Atlantis ay hamukay ng mas malalim sa karagatan. Ang mga natapos na gusali sa base ng pagsasanay ay mga pangunahing infrastruktura lamang. Gayunpaman, ang Dragon Palace Project ay natural na nasa Dragon Palace. Ang pagtatayo ng Dragon Palace ay nangyayari ng mga tauhan na maghukay ng mas malalim na bahagi ng dagat. Sa kasamaang palad, natuklasan nila ang isang bagay na ipinagbabawal habang naghuhukay sila ng mas malalim. Ang Project Atlantis mismo ay naitatag na sa mas malalim at liblib na bahagi ng karagatan, na umaabot pa sa ibaba kaysa noong sinubukan ni Zephyria na i-connecta ang dalawang magkabilang dulo ng mundo sa pamamagitan ng paghuhukay ng lagusan sa Earth. Ang locus yung iyon ay marahil ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan na pinagsamantalahan ng sangkatauhan sa buong mundo. Hindi na-explore ang lugar kahit na sa tulong ng makabagong teknolohiya. Ang proyekto ng Atlantis ay naghukay ng mas malalim sa sahig ng karagatan na nasa ilalim ng lokasyon ng training base na nakita ni Levi at ng iba pa. Iyon ang tanong na sikreto ni Erudia na hindi nabunyag sa iba. Sa huli, dahil sa kung gaano kalayo ang sinubukan nilang maghukay, natuklasan nila ang isang bagay na hindi nila makuha sa proseso. 2 salita ang nakasulat sa isang pahina ng archive, Dragon's Vein. Gayunpaman, ang Dragon's Vein ay hindi tumutukoy sa Dragon's Vein sa Geomancy. Ang lugar ay binigyan ng pangalang iyon dahil tinawag ito ng kinauukulan na Dragon's Vein. Sa katunayan, ang Dragon's Vein ay isang spiritual ley line. Ang mga linya ng ley ay ang pangkalahatang termino na ilarawan ang lahat ng uri ng enerhiya. Ang linya ng ley ay naglalaman ng lahat ng uri ng bago at kapangyarihang enerhiya ng enerhiya. Ayon sa mga Erudia fighters, ang spiritual ley line na ito ay naglalaman ng mga paliwanag na maaaring linangin. Pagkatapos ng lahat, sa mga alamat, maraming sinaunang magsasaka sa Erudia ang nilinang gamit ang ayon sa enerhiya. Sa partikular, ang mga maalamat na cleric mula sa Ecclesiastic Order at Thurgists mula sa Esoteric Guild ay nilinang gamit ang mga panlabas na enerhiya. Kung sila ay talagang umiiral, kung gayon sila ay dapat na naglilinang sa isang lugar na mayaman sa enerhiya dahil ang mga lugar na iyon ay maaaring tumanggap ng kanilang presensya.
Ang mga lugar kung saan nakatira ang mga ordinaryong tao ay naubos na ng enerhiya. Sa kabaligtaran, mayroong maraming linya ng mga linya na nasa mas malalim na bahagi ng karagatan, na may hawak na iba't ibang aspeto ng enerhiya na hindi alam ng sangkatauhan. Iyon din ang direksyon kung saan ang lahat ng mga bansa ay naggalugad upang mapamantala ang mga bagong uri ng enerhiya. Gayunpaman, ang pag-unlad ay mabagal at hindi masama dahil sa mataas na antas ng mga teknikal na hadlang. Sa ngayon, ang mga pinagsasamantalahang lugar ay hindi man lang umabot sa dulo ng isang malaking bato ng yelo. Masyadong nakakatakot ang spiritual ley line na natuklasan sa panahon ng paghuhukay sa Atlantis. Ang ley line na iyon ay tinawag na Dragon's Vein dahil ito ay walang alinlangan na pinakamakapangyarihan at nakakatakot sa lahat ng spiritual ley lines. Sa ibang paraan, ang spiritual ley line na iyon ay parang ayorta ng Earth dahil sa hindi maisip na dami ng enerhiyang nakaimbak. Ang pagpapakawala ng kaunting lakas ay sapat na upang ganap na sirain ang buong base ng pagsasanay ng proyekto ng Atlantis. Sa oras na iyon, isang maliit na butas ang ginawa gamit ang isang drill sa panahon ng proseso ng paghuhukay. Bilang resulta, isang maliit na halaga ng enerhiya mula sa spiritual ley line ang tumakas mula sa maliit na butas, na naging sanhi ng pagkawatak-watak ng lahat ng mga palabas at tauhan ng Dragon Palace Project. Ang mga detalye ng kakilakilabot na pagkawasak ay hindi na itala sa archive. Gayunpaman, ang hindi mahuhulaan ng puwersa na inilabas ng maliit na halaga ng pagbibigay ng enerhiya mula sa Dragon Vein ay maaaring mahihinuha, kung ihahambing sa pag-alis ng napakalaking Dragon Palace Project at lahat ng mga tauhan na kasangkot. Ang mga mananaliksik ay agad na nagsagawa ng isang pagsisiyasat at natuklasan ang mga resulta ng linya ng ley. Kung nagpatuloy sila sa paghuhukay at nagpakawala ng enerhiya sa loob, ang epekto ay maaaring magdulot ng ganap na pagkawasak sa mundo. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip kung ang mga linya ng ley na iyon ay sumabog. Ayon sa mga kalkulasyon ng mga mananaliksik gamit ang mga pagsusuri at teknolohiya noong panahon na iyon, ang simula ng puwersa ay maaaring makabasa ng Earth. Ang katotohanan ay maaaring 10 o 100 beses na mas masahol kaysa sa kanilang hula dahil sa kakulangan ng pag-unlad ng teknolohiya sa panahong iyon. Marahil ay isinaalang-alang ng mga mananaliksik ang mga kadahilan ng iyon at hindi na nila masusukat ang enerhiya sa loob ng linya ng mga linya ng pag-aayos na ley. Naunawaan na nila kung ang butas ay mas malaki ng ilang sentimetro, ang buong mundo ay magugunaw, lalo na ang Eastford o ang base ng pagsasanay ng proyekto ng Atlantis. Bukod dito, alam din ng mga mananaliksik na hindi nila makokontrol ang napakalaking dami ng enerhiya na nilalaman sa linya ng mga kalkulasyon na ley. Hindi nila tinangka na samantalahin ang pinagmumula ng enerhiya dahil kulang ang teknolohiya noong panahong iyon, at kinakailangan pa ng mga mananaliksik ang posibilidad na ang mga teknolohiya sa ilang daang taon na darating ay hindi rin sapat. Hindi sila makahanap ng solusyon dahil sa anumang oras na paghuhukay ay magreresulta sa pagsasabog ng hindi makontrol na linya ng mga marka na ley. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2804. Ang Exclusion Zone. Pagkatapos nilang maghukay, agad nilang tinatakan ang butas na kasing laki ng pin. Tinatakan din nila ang buong Dragon Palace Project sa ilalim ng training base at nilock ito ng maraming kandado. Ginawa nila iyon dahil natatakot sila na baka sumabog ang spiritual ley line. Upang ganap na itago ang paglipat sa linya ng ley, wala silang pagpipilian kundi iwanan ang proyekto ng Atlantis. Ang nangyaring ito ay inuri rin bilang isang opisyal na sikreto. Ang pagsabog ng spiritual ley line ay maaaring lubusang sirain ang mundo. Hindi rin alam ang linya ng ley sa lahat ng mga gusali sa lupa. Ngunit ito ay magpapawi sa buong sangkatauhan sa balat ng lupa. Maging ang tabas ng mga bundok at ang daloy ng mga ilog ay magbabago ng husto. Ang ilang anyong lupa at anyong tubig ay maaaring mawala ng tuluyan. Sa kabuuan, ang pagsabog ng linya ng linya ay magsisimula ng Armageddon. Ang sibilisasyon ng tao ay maglalaho, at ang mundo ay mawawasak din. Kahit na ang mundo ay nakaligtas sa pagsubok, ang mga tao ay mawawala pa rin. Kung ipinagpatuloy nila ang pagpapatakbo ng proyekto ng Atlantis at ginawa ang kanilang makakaya upang maiwasang matrigger ang linya ng paglilipat na ley, ang kalalabasan ay magiging kasing sakuna pa rin.
Ang sinumang ma-expose sa radiation mula sa spiritual ley line ay magdaranas ng miserableng kamatayan. Ang lugar na ito ay magiging isang exclusion zone na walang mga palatandaan ng buhay. Sa kalaunan ay lilipat ang mga tao sa lugar na ito, at ang Atlantis ay magiging isang proyekto ng puting elepante. Ang mga nakibahagi ilang proyekto ng Atlantis taon na ang nakakaraan ay nakakaranas na ngayon ng iba pang problema sa kalusugan, lahat ay dahil sa radiation na ibinubuga ng linya ng pag-aayos na ley. Kaya naman tinataka ni Erodia ang lugar na ito at idineklara itong exclusion zone. Habang sinusubuan ni Zephy ang file, hindi niya maiwasan ang pagpapawisan ng malamig. Maaaring isipin ng isa na ang nangyari 15 taon na ang nakalilipas ay maaaring hindi mahalaga. Ang mga problemang hindi malulutas sa oras na iyon ng tama ay hindi dapat maging isyo sa puntong ito. Gayunpaman, nang suriin ni Zephyr ang lahat ng data sa file, hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Nakakabaliw ang spiritual ley line na ito. Batay sa pagtatansya ni Zephyr, ang pagsabog na dulot ng spiritual ley line ay magiging lubhang mapanira na walang magagawa upang mailigtas ang sitwasyon. Tumingin si Gary kay Zephyr at nagtanong, nagulat ako noong una kong nalaman ang pangyayaring ito. Hindi ko sinabi kahit kanino ang tungkol dito dahil ayokong pukawin ang curiosity ng mga tao. Idinagdag din ni Craig, maging ang Cardinal Hall, Defense of the Dragon, at Eragon ay hindi alam ito. Magiging kapahamakan kung ang mga potensyal na enerhiya ay nakakuha ng kanilang pansin. Oo, hindi natin dapat hayaang malaman ito ng sinuman. Sa katunayan, hindi namin sasabihin sa sino man ang tungkol sa insidenteng ito kung hindi namin kailangang harapin ang mga Leviathans. Sa wakas ay mabubuhay na tayo sa kapayapaan dahil nawasak ang lahat ng Leviathans. Ang lahat ay nagsalit-salit upang ipahayag ang kanilang mga iniisip. Biglang may na-realize si Zephyr. Nangangahulugan ba iyon na hindi ka lang natatakot sa mga Leviathans kundi pati na rin sa mga kahihinatnan na maaaring idulot ng mga makinang ito kapag na-trigger nila ang pag-aayos sa linya ng ley? Nakikita ko, ngayon ang lahat ay may katuturan. Hindi nila napagtutuunan ng pansin ang pangunahing problema dahil may iba pang isyo na dapat muna nilang harapin. Pero iba na ngayon, kaya naman mukhang gamaan ang loob nilang apat nang malaman nilang nawasak ang mga Leviathan. Tama na yan. Ang pinsalang dulot ng Leviathans ay walang halaga na kumpara sa hindi maibabalik na pagkawasak na dulot ng mga linya ng ley. Iyan ang aming nakikita pag-aalala. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan naming italaga ang aming mga tauhan upang tingnan ang mga Leviathan at lipulin sila. Sabay-sabay na tumango ang apat na lalaki. Sa wakas ay naunawaan na ni Zephyr kung bakit sila nagpanik. Sa pagtingin sa sitwasyon, naniniwala ako na ang radiation ng spiritual ley line ang pumatay sa mga Leviathans, sabi ni Zephyr. Sigurado yan. Ang mga Leviathan ay mga komplikadong makina na binubuo ng maraming iba't ibang elemento. Marahil, ang mga elemento ay maaaring nag-trigger sa pinagmumulan ng enerhiya, na nagdulot ng pagpapalabas ng radiation nito. At iyon ang dahilan kung bakit nagkapira-piraso ang kanilang mga katawan sa isang kisap mata. Paliwanag ni Max. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2805. Nagsinungaling kay Levi. Nakahinga ng maluwag si Zephyr matapos malaman ang dahilan. Sana ay ginagamit natin ang kapangyarihan ng mga linya ng ley para sa mga susunod na henerasyon. Sabi ni Zephyr. Itatago natin ito habang tayo ay nabubuhay at dadalhin ito sa libingan. Walang dapat makaalam tungkol dito. Nandito si Crown King, may nag-anunsyo sa pagdating ni Levi. Inilayo agad ni Gary ang file. Sige, ipasok mo siya. Maya-maya ay dumating na si Levi sa meeting room. Ano ang nagdala sa iyo dito, Crown King? Nagulat ang lahat nang makita siya dito. Ngumiti si Levi. Pumunta ako dahil wala akong gagawin dahil may humabol sa iba pang mga tao mula sa Lab of Gods. Pagkatapos ay sumulyap siya sa kanilang lima at napansin niyang may kakaiba sa kanilang ekspresyon. Nakangiti niyang tanong, mukhang may naiintriga pa sa Atlantis Project, totoo ba yon? Lahat sila ay nabigla sa tanong na pinakakinatatakutan nila. Naniniwala ako na dapat may iba pang mga dahilan kung bakit natapos ang proyekto ng Atlantis, tama ba? Nagdesisyon ba kayong lahat na ihinto ang proyekto dahil may nakita o nahukay kayo sa paghuhukay? Tanong ni Levi.
Casual na tanong niya na para bang hindi niya inaasahan ang sagot mula sa mga ito. Ngunit ang simpleng tanong ay naging dahilan ng kanilang pagkataranta kaagad. Nagkataon lang. Ano kaya ang itatanong niya tungkol dito? Nagpalitan sila ng tingin at natahimik sandali. Sa huli, ipinaliwanag ni Craig, simple lang ang dahilan. Sa tama, dapat ay ipinagpatuloy namin ang proyekto ngunit hindi maaaring dahil sa mga limitasyon ng mga teknolohiya noong panahong iyon. Kahit na may mga teknolohiyang magagamit ngayon, ang paghuhukay sa lugar na iyon ay maaaring maging mahirap pa rin. Bukod dito, ang lugar ay tila walang anumang potensyal para sa karagdagang pag-unlad. Ginawa ito ni Craig para mabulag si Levi. Dahil casual na tanong lang iyon, hindi na itinuloy ni Levi ang paksa. Kung binigyan siya ng mas seryosong pansin ang nangyaring ito, maaaring umalis siya kaagad para sa base ng proyekto ng Atlantis. Gayunpaman, ang katotohanan na itinago nila ito kay Levi ay magiging snowball sa isang mas malaking sakuna sa palabas. Pagkaalis ni Levi, nakahinga ng maluwag ang lahat. Hindi sila natatakot na baka hindi sinasadyang masabi ni Levi ang sikreto. Natatakot sila na baka mapuko nila ang pagkamausisan ni Levi. Magiging kapahamakan kung nagpasya siyang maglakbay sa lugar. Sa kabutihang palad, hindi siya nagtanong ng kahit ano tungkol sa mga Leviathans, sabi ni Zephyr habang tinapik ang kanyang dibdib. Pero di ba sabi niya hindi concern ang Leviathans? Sigurado akong may alam siya tungkol sa proyekto ng Atlantis. Hindi natin dapat sabihin sa kanya ang totoo, sabi ni Craig. Kaya naman gumawa siya ng kwento. Samantala, sinimulan ni Shield na subaybayan ang bilang ng mga doktor ng ospital sa Zarain at mga karatig na lugar nito. Binanggit pa nila ang mga nagretiro at sinuri ang lahat ng data tungkol sa larangan ng medikal. Ito ay isang napakahirap na gawain. Maaaring malinaw na sila tungkol sa direksyon ng kanilang pagsusuri sa pag-aaral, at maaaring pinaliit nila ang kanilang pagtuturo sa kanilang mga itinalagang lugar, ngunit alam ni Blackhawk at iba pa na si Dr. Erebus ay naninirahan sa lungsod gamit ang isang lihim na pagkakakilanlan sa loob ng mga dekada o kahit na mga siglo. Walang paraan na mahahanap nila siya ng ganoon kadali, at walang sino man ang makakaalam ng anumang problema sa kanyang file. Ito ay hindi isang madaling gawain, dahil kailangan nilang dumaan sa data ng matyaga. Matapos ay tabulate ang mga datos, alam nilang may mali sa 7 hanggang 80,000 tao sa sampling population. Susunod, kailangan nilang suriin ang lahat ng mga taong ito at alamin ang bawat detalye ng kanilang buhay, kabilang ang kanilang kinaroroonan, ang mga bagay na binili nila, at ang kanilang mga pananalapi. Ang mga ahente ng espesyal na puwersa mula sa SHIELD ay mga eksperto sa pagsasagawa ng mga pagsisiyasat na ito. Nagkaroon sila ng lahat ng pasensya para mahukay ang mga personal na detalye nito. Ang iba ay sumuko na sa gayong mabigat na gawain. Mabilis. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Kanina lang dumating si boss para tingnan ulit kami. Makakakuha ako ng karagdagang suporta kung kailangan natin ng karagdagang lakas tao. Patuloy na pinipilit ni Blackhawk ang kanyang mga nasasakupan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2806. Lahat ay hinahanap si Dr. Erebus. Ang patuloy na pang-aapi ni Smythe at ang pagkabalisa na ipinakita ni Levi ay nagpaunawa sa Blackhawk sa banta ni Dr. Erebus. Ito ay sadyang napakalaki. Kung pinili ni Dr. Erebus na maghayganti, ang kalubhaan ay higit na hihigit sa Sacroria. Bukod pa rito, binanggit nga ni Smythe na hinahanap ng lahat sa buong mundo si Dr. Erebus, kasama ang Ancient Clan. Pagkatapos ng lahat, si Dr. Erebus ay may hawak na maraming lihim at kayamanan na dumating. Kaya naman, hindi nakakagulat na lahat ay gustong mahawakan siya. Kahit na nawasak ang Divinity, gusto pa rin ni Zarain na kontrolin si Dr. Erebus, ang tanging tao na nakapasok sa Sacroria. Ang mga mahalagang lihim na taglay niya ay sadyang kinakailangan para palampasin. Lahat ay gustong makuha siya. Kaya naman, nais ni Smythe na mahanap si Dr. Erebus sa lalong madaling panahon. Kahit katawan lang niya, ayaw niyang mahuli muna ng ibang tao si Dr. Erebus, dahil nagdudulot ito ng malaking panganib at banta. Kaya, walang pagpipilian si Blackhawk kundi doblehin ang kanyang pagsisikap.
Sa katunayan, maraming maimpluwensyang puwersa ang nakakaalam ng mga nakaligtas sa mga kampan ng Diviniteria. Ang kanilang mga interes ay tumindi nang malaman ang tunay na kakayahan ni Dr. Erebus, at lahat sila ay naghahanap sa kanya. Kung si Dr. Erebus ay mahuhulog sa kanilang mga kamay, ang kanilang mga kapangyarihan ay magpapalaki ng husto. Sa katunayan, ang kanilang mga pangarap na maging isang super nation ay lubos na makakamit. Natural, gusto siya ng lahat. Ang mga alingawngaw ay nagsimulang kumalat na parang napakalaking apoy at pinalaki sa isang sukdulang lawak. Sinasabing si Dr. Erebus ay nagtataglay ng pinakamataas na sikreto ng Lab of Gods, at iyon ay isang bagay na kahit si Zarain ay hindi nakuha. Bilang resulta, ang nakitang halaga ni Dr. Erebus ay tumaas ng husto. Nagsimulang hanapin siya ng maraming malalakas na puwersa, na kinabibilangan ng ancient clan na sa lahat ng material na oras ay piniling magtago sa mga anino. Hinahanap ng lahat si Dr. Erebus, hindi maarak ang dami ng naghahanap sa kanya. Sa bagay na ito, hindi inaasahan ni Levi na magiging ganoon kabigat. Bakit hinahanap ng lahat si Dr. Erebus? Ngunit mabilis niyang naunawaan ang dahilan sa likod nito matapos itong pag-isipan. Masyadong mahalaga si Dr. Erebus. Hindi, kailangan ko muna siyang hanapin. Hindi mapigilan ni Levi na matukso sa ideya. Kung mahahanap ko si Dr. Erebus at ipagawa siya sa akin, magiging mahusay iyon. Matapos suriin ang sitwasyon, tumakbo agad si Levi papunta sa Zarain para sa paghahanap. Nais niyang mahanap si Dr. Erebus bago ito magawa ng Black Hawk. Siyempre, hindi maipahayag ang kanyang intensyon kay Black Hawk. Gayunpaman, maaaring maging kapaki-pakinabang ang Black Hawk pagkatapos ng lahat. Sa isang bundok na hindi kalayuan sa isang abandonadong lugar sa Adron, mayroong isang nakabedraggal na kastilyo na nakatago sa loob ng masukal na kagubatan. Walang tigil ang pag-iingay ng mga uwak, na nakakainis at kasabay nito ay nagpapakita ng medyo nakakabagabag na ambience. Sa loob ng paligid ng kastilyo, may mga nagkalat na buto at kalansay, na nagpapatingkad sa masasamang vibe nito. Isa pa, mayroong isang malaking, bilog na mesa sa kastilyo. 4 na figurang nakasuot ng itim na damit ang nakaupo doon, at ang kanilang mga mukha ay natatakpan. Ang kapaligiran ay eerily tense. Ito ay isang sinaunang at mahiwagang angkan, na itinatag ng maaga, na piniling lumayo sa sarili mula sa pagmamadali sa labas. Kahit noong panahon na nagdeklara ng digmaan ang Diviniteria laban sa mundo, hindi sila nakilahok at piniling magmasid sa gilid. Nang malaman na nawasak na ang Diviniteria at si Dr. ang sinaunang at mahiwagang angkan ay nagpupulong sa hapag. Kailangan nating mahuli si Dr. Erebus, utos ni Chairman. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa malalim na boses, maraming mabigat na puwersa ang naghahanap kay Dr. Erebus. Kasama na rin si Shield mula sa Zarain at Erudia. Dapat natin silang talunin at isama sa atin si Dr. Erebus. Masiglang sumigaw ang lahat, naiintindihan. Dalubhasa sila sa pagsasaliksik ng mga sinaunang magsasaka at uri ng hayop. Maliwanag, sila ay lubhang interesado na makasama si Dr. Erebus, lalo na nang taglay niya ang mga lihim ng Lab of Gods. Siyempre, may pangalawang misyon, sabi ng isa sa kanila. Ano? Mga boses ng kalituhan ang sumunod. Lahat ay nalilitong nakatingin sa nagsalita. Hindi na kailangang sabihin, ang karamihan sa kanila ay walang kamalayan sa tinatawag na pangalawang misyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2807. Ang sinaunang angkan. Napatingin ang lahat sa iisang direksyon. Si Forlivia, anak ni Levi, nang lumaban sa Diviniteria, ay nagpakawala ng isang pamamaraan na kabilang sa sinaunang kasanayan sa paglilinang ni Erudia. Iyan ay isang bagay na ginawa namin ng pagsisikap upang makuha. Napabuntong hininga ang lahat sa gulat. Parang nakaranas ng pagsabog sa buong lugar. Kasanayan sa paglilinaw. Lahat ng tao sa clan ay nanlaki ang mga mata sa pagkamangha. Ang kanilang angkan ay dalubhasa sa pagsasaliksik ng mga sinaunang magsasaka at uri ng hayop. Ang sinaunang cultivator ay isang pangkalahatang termino, na tumutukoy sa, ngunit hindi limitado sa, mga wizard mula sa Adron at mga martial artist mula sa Bayview. Kasama rin dito ang mga ninja mula sa Raysonia,
mga clerigo ng Zinhal, mga masters ng mahiwagang pamamaraan, at mga thurgest mula sa Erudia. Kung mas sinaunang ang target na angkan, mas magiging interesado sila sa pagsasagawa ng kanilang pananaliksik sa mga target. Lalo na kapag may kinalaman ito sa mga cleric ng Zinhal na matagal na nilang hinahanap. Pagkatapos ng lahat, ang mismong pag-iral nito ay isang mito. Imposibleng mahanap ang anumang ebidensya o palatandaan na humahantong sa pagkakatuklas nito. Maging ang mga taga-Erudia ay hindi alam ang tungkol dito, pati na ang iba. Kaya naman, masigasig silang tumuklas ng anumang bagay na may kaugnayan sa mga magsasaka, tulad ng clerigo ng Zinhal. Nais nilang magsaliksik at patunayan na ang lahat ay pandaraya. Sineseryoso nila ang bagay na iyon kahit na mayroon silang kaunting pagkakataon na makahanap ng anuman. Sa makatuwid, personal nilang i-verify ang impormasyong nakuha nila. Ang paghahayag tungkol kay Forlivia, kasama ang madalas na paglitaw ng mga tila misteryosong ecclesiastic order at ang esoteric guild sa Erudia ay sapat na para magulo ang sinaunang at misteryosong angkan at ang kanilang target ay naayos halos kaagad. Kung hindi dahil kay Dr. Erebus, ang Forlivia ang magiging pangunahing target nila. Gayunpaman, ang pangalawang misyon ay dapat lamang ituloy pagkatapos nating mahanap si Dr. Erebus. Dapat mong ibigay ang lahat para masecure ang una nating misyon. Lahat ay tumanggo pagkatapos ng briefing tungkol sa ikalawang misyon. Samantala, isang bakas ng pananabik ang bumungad sa kanilang mga mata. Para sa kanila, maaaring lumampas ang halaga at kahalagahan ng Forlivia kaysa kay Dr. Erebus. Chu, si Dr. Erebus, na nasa Norham, ay bumahing. Peyton, mukhang marami ang naghahanap sa iyo. Sabi ng Digital God. Noong una, akala ko si Shield lang ang naghahanap sa iyo. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, ang mga puwersang naghahanap sa iyo ay tumaas ng husto, tinuro ng Digital God. Kinokontrol niya ngayon ang lahat ng mga channel ng impormasyon at katalinuhan. Sa katunayan, alam na alam niya ang mga taong iyon na naghahanap kay Dr. Erebus, at gamitin ang mga paraan na ginamit upang maisakatuparan ang kanilang layunin. Tumanggo si Dr. Erebus. Tama na. Hindi ko rin inaasahan. Laking gulat ko nang malaman ko kung gaano ako kahalaga. Mabilis na naging masama ang ngiti niya. Pero nakakahiya na walang makikinabang. Maaari lang silang mangarap na makuha ang anumang bagay sa akin. Oo naman. Kahit na mamatay ito na lahat tayo ay kailangang mamatay, wala tayong iiwan. Gayunpaman, kapag sinimulan na natin ang ating plano sa paghihiganti, ang buong mundo ay guguluhin. Ngumiti din ng masama ang Digital God. Tinitigan siya ni Dr. Erebus bilang tugon. O tama na. Ilang araw bago ito makumplito. Ito ay lumabas na ang Digital God ay nagsisikap na mag-imbento ng isang bagay. Mahalaga sa plano ni Dr. Erebus na maghiganti laban sa mundo. Base sa kasalukuyang pag-unlad, ang pinakamalaking magagawa ay 10 araw. 15 araw ang magiging maximum. Mukhang nag-aalala ang Digital God. Hindi na kailangan pabilisin. I-maintain mo lang ang ginagawa mo ngayon. Para bang nakikita ni Dr. Erebus ang hinaharap, malamig siyang tumawa. Hanggat hanap natin ang mga linya ng ley, maaari nating simulan ang ating paghihiganti. Hahaha. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at humagalpak sa tawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2808. Maling direksyon. Kung narinig ni Zephyr at ng iba pa ang usapan, matatakot sila. Ito ay dahil ang planong paghihiganti ni Dr. Erebus ay may kinalaman sa mga linya ng ley. Iyon ay groundbreaking na balita. Kapareho ba iyon ng spiritual ley line na natagpuan nila sa Atlantis? Kung ganun, tapos na. Bukod dito, ang Digital God ay tila nag-imbento ng isang bagay upang mahanap ang linya ng mga pagpipilian na ley. Gayunpaman, walang sino man ang may ideya kung tungkol sa espiritual na linya. Kahit si Zarain ay walang alam. Pamilyar lang sila sa Lab of Gods. Ngunit hindi nila napapansin ang mga lihim na nakatago sa Lab of Gods. Lahat ng isang biglaang, Dr. Erebus ilagay sa isang tuwid na mukha. Gayunpaman, kailangan nating tapusin ito sa buong buwan. Lahat ng tao sa mundo hinahanap ako. Huwag mo silang maliitin, lalo na si Shield.
Alam ni Dr. Erebus na siya ay mahahanap sa kalaban. Sa tingin ko may iba pang mga sinaunang puwersa na tumitingin sa Lab of Gods. Noong nakaraang pagkakataon, sinira ng Lab of Gods ang maraming puwersa at malamang na gumawa ng maraming kaaway sa proseso. Sila ay kumilos sa isang pinabilis na paraan, kung hindi sa mahimalang bilis. Babantayan ko sila. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Samantala, dumating si Levi sa Zarain at natagpuan ang Black Hawk. Sa kanilang pag-uusap, tahasan niyang ipinagtapat ang kanyang balak na hanapin si Dr. Erebus. Agad na tumugon si Black Hawk, siguro narinig mo na maraming sinaunang angkan ang nangyari kay Dr. Erebus. Natural na ipinapalagay ni Black Hawk na si Levi ay pumunta sa kanya dahil kay Dr. Erebus. Marahil ang paghahanap kay Dr. Erebus ay isang misyon lamang sa mata ng marami. Ngunit hindi tulad ng iba, gusto ni Levi na hanapin si Dr. Erebus para iligtas ang mundo. Napag-alaman niya na marami ang naghahanap kay Dr. Erebus, at kung magtagumpay man ang anumang partido, ito ay maaaring isa pang pag-atake sa sukat na katulad ng Lab of Gods. Ito ay isang bagay na hindi gustong makita ni Levi. Gagawin niya ang lahat para hindi maging banta si Dr. Erebus. Bagamat magkaiba sila ng motibo, iisa ang kanilang layunin, na gusto nilang mahanap si Dr. Erebus. Mula sa pananaw ni Black Hawk, mas gugustuhin niyang magtrabaho kasama si Levi kaysa hayaang mahulog si Dr. Erebus sa mga kamay ng iba. Gayunpaman, lampas sa kanyang imahinasyon na gusto ni Levi si Dr. Erebus para sa kanyang sariling paggamit. Oo, narinig ko. Isa rin ito sa mga dahilan ko. Sabi ni Levi. Natuwa si Black Hawk. Ang galing. Sa tulong mo, mahahanap at makokontrol namin si Dr. Erebus bago magawa ng iba pang masasamang puwersa. Pagkatapos ay sinabi ni Levi, pakiusap, ipasa mo sa akin ang lahat ng mayroon ka tungkol sa kanya. Sasama ako sa paghahanap. Si Black Hawk ay hindi naghinala at ipinasa ang lahat ng impormasyon na mayroon siya kay Levi. Kasama doon ang lahat ng mga kadudadad ang pagkakakilanlan, update, at katalinuhan na nakuha niya. Pagkatapos ay bumulong si Levi, kailangan ko nang umalis para hindi ako makita. Naunawaan ni Black Hawk na gustong iwasan ni Levi na malaman ito ni Shield. Kaya naman agad siyang pumayag. Bukod dyan, tinulungan pa niya si Levi na makahanap ng pansamantalang masisilungan at binigyan siya ng kaganhawahan ng malawak na bayad. Pagdating ni Levi sa kanyang lugar, tinipon niya ang nakakatakot na 4 at sinimulang suriin ang impormasyon. Ang Mutant number 1, number 3, number 8, at number 11 ay nandoon din para tumulong. Lumahok din si Levi sa paghahanap. Nais nilang mapabilis ang paghahanap dahil limitado sila sa oras. Pagkatapos ng kalahating araw na trabaho, biglang sinabi ni Levi, "Hoy, hindi tama yan. Tinitingnan namin ito mula sa maling direksyon." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2809. Matatagpuan ang spiritual leyline. Ang prioridad ni Shield ay imbestigahan ang lahat ng impormasyong nakapaloob doon. Ito ay pinaliit sa pang-araw-araw na buhay, pakikipag-ugnayan, at relasyon ng lahat. Kaya naman, upang magkamali sa panig ng pag-iingat, ang kanilang mga pagsisiyasat ay lubhang mislan. Ito ay nagsasangkot ng mga makabuluhang workload at nagdulot ng hindi malulutas na mga hadlang. Ngunit mali ang direksyon. Kung magpapatuloy sila, hindi nila mahahanap si Dr. Wala doon si Dr. Erebus. Ang direksyon ay lubos na mali. Kung nagawa ni Dr. Erebus na manatiling nakatago sa loob ng mahigit 1 siglo, hindi niya iiwan ng ganoon kadali ang mga landas. Kamangmangan na isipin na ganoon kadaling matukoy ni Shield ang kanyang mga landas. Kahit na ilang beses pa nilang gawin ito, walang pag-unlad. Ito ay halos imposible. Para sa isang tulad ni Dr. Erebus, ang kanyang pagkakakilanlan ay malapit ng perpekto. Sa madaling salita, ito ay magiging walang kamali-mali. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, na perpekto na sana niya ito at hindi nag-iiwan ng anumang landas, anuman ang kanyang pagkakakilanlan o ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Walang alinlangan, ito ay magiging walang kamali-mali. Kahit na nakatayo siya sa harapan nila, hindi nila malalaman na siya si Dr. Erebus. Kaya naman,
Naisip ni Levi na magsisimula sa mga taong pagkakakilanlan at impormasyon ay tila walang kapintasan at walang hinala. Ang posibilidad na ito ay Dr. Erebus ay mas mataas pa. Klang. Itinapon ni Levi ang lahat ng stock ng mga dokumento. Ang mga ito ay walang silbi. Naisip na ni Levi ang kanyang susunod na hakbang, na salin ang mga pagkakakilanlan na tila perpekto at walang kamali-mali. Pagkatapos ay gagawa siya mula sa listahang nakuha. Kung uulitin ang prosesong iyon, tiyak na mahahanap nila si Dr. Erebus. Siyempre, hindi pa ipinaalam ni Levi kay Blackhawk ang tungkol dito. Sa pagtatapos ng araw, kailangan niyang hanapin si Dr. Erebus bago si Shield. At saka, alam niya na si Shield ay isang mabigat na kalaban. At maaabutan nila siya anumang oras sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, sinimulan ni Levi na suriin ang impormasyong makukuha ayon sa kanyang plano. Ang sukat ng operasyon ay napakalaki. Ito ay mas komplikado kaysa sa kasalukuyang operasyon ni Shield. Kaya, maaari lamang humingi ng tulong si Levi sa Sacred Organization at Maya Industries. At saka, lahat ng iyon ay ginawa kay Zarain. Mahaharap sila sa malalaking hadlang pagdating sa pag-verify sa mga sospek sa mga lokal na ospital. Bagamat maaaring hindi mahirap para kay Shield na isagawa ito, mahihirapan si Levi at ang iba pa. Kung tutuusin, hindi naman nila teritoryo ang Zarain. Kaya naman, inaasahang aabutin ng ilang araw bago ang anumang pag-unlad. Samantala, mabilis na natiyak ng iba't ibang puwersa sa buong mundo ang target na lokasyon ng Zarain at ang paligid nito. Naabutan din nila sina Levi at Shield. Mula ngayon, ang lahat ay nasa matinding kompetisyon. Papalapit na sila sa paghahanap kay Dr. Erebus, at naunawaan ni Dr. Erebus kung ano ang darating. Kasabay nito, nagmamadali ang Digital God upang makumplito ang imbensyon na lubhang kailangan. Mas mabilis sila kaysa sa inaasahan ko. Nagbuntong hininga si Dr. Erebus bilang tugon. Biglang kumislap ang mga mata niya sa pagbabanta. Sa hitsura nito, kailangan ko ng ilang mga decoy upang makagambala sa kanila at bigyan ako ng oras. Sinabi ni Dr. Erebus, natukoy ang lokasyon ng linya ng listahan na nabanggit. Kung tama ako, si Sacroria lang ang nakarating sa lugar noon. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Zarain laban sa atin kung makakahanap tayo ng paraan para makuha ang kapangyarihan nito. Sa aktwal na katotohanan, natuklasan ng Lab of Gods ang linya ng mga resulta ng maaga pa. Gayunpaman, ang pagtuklas na iyon ay itinuring na sakuna, at hindi dapat gamitin sa lahat. Nako, hindi man lang nila makontrol. Ang lokasyon ng espiritual na linya ay lubhang mapanganib, at upang maabot ang lugar ay mangangailangan ng mga espesyal na kagamitan. Sa kasalukuyan, iniimbento ng Digital God ang transportasyon na maaaring makarating sa lugar na lokasyon. Ito ay lubos na kabaliwan. Samantala, hindi na makapaghintay si Dr. Erebus. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2810. Ibenta ang impormasyon. Nang malaman na maraming tao ang lumalapit sa kanya, nagpadala kay Dr. Sa isang kisap mata, 5 araw na ang lumipas. Matapos tanggalin ang mahigit 80,000 dokumento ng mga may problema, lubhang nabawasan ni Shield ang agwat sa pagitan ng kanilang pag-unlad at ng Levi's. Dahil mayroon ding kakaibang katalinuhan ang Blackhawk, walang alinlangan na kaya niyang mag-isip ng anumang bagay na magagawa ni Levi. Ito ay 1 oras lamang. Ang kanilang bilis ay karaniwang kasing bilis ni Levi. Bukod sa 2 nabanggit na club, ginamit ng Ancient Clans ang kanilang mga kakayahan para mapabilis ang paghahanap nila kay Dr. Erebus. Sila ay, katulad, papalapit sa paghahanap kay Dr. Erebus. Sa lahat, si Levi ang pinakamabilis. Malamang na mahahanap niya si Dr. Erebus sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Pagkalipas ng 2 araw, sabay na inanunsyo ng Maya Industries at Sacred Organization na bawat isa ay nakadiscover ng 2 posibleng target. Lahat sila ay mahusay na tumugma sa bawat aspeto, na naging posible na ang taong hinahanap nila ay isa sa kanila. Kumita ng $00 bawat 60 minuto mula sa iyong computer. Nang kumalat ang balita sa panig ni Levi,
Naisip ng lahat na dapat nilang simulan agad ang pagsasagawa ng komprehensibong pagsisiyasat sa apat na target dahil matatag silang naniniwala na nakakakuha sila ng higit pang mga lead mula doon. Gayunpaman, tumanggo lamang si Levi. Lahat silang apat ay hindi sinadya ni Dr. Erebus na ipinadala ang apat na target na ito upang ilihis ang ating atensyon upang mabili siya ng maraming oras. Sigurado ako na ang ibig sabihin nito ay pinaplano niyang isagawa ang kanyang paghihiganti sa lalong madaling panahon. Oo, sa tingin ko rin. Ito ay dapat na plano ni Dr. Erebus. Kahit alam nating maraming puwersa ang naghahanap sa kanya, walang paraan na siya ay clueless tungkol dito. I bet he's keep his guards up all this while. Kaya dapat ay sinusubukan niyang ilihis ang aming atensyon sa mga kapalit na iyon. Pero habang ginagawa niya iyon, mas lumalabas na nagiging close tayo sa kanya. Si Doktor, baka balisa na rin si Erebus. Tiyak na may mali na ang apat na target na ito ay lilito sa puntong ito. Si Deathfiend at ang iba ay abala sa isang talakayan. Ang piraso ng groundbreaking na balita na iyon ay nagpalabos sa isipan ng lahat kanina, kaya't walang ingat silang gustong magsimula ng mga pagsisiyasat. Sa paalala lamang ni Levi na ang karamihan ay dumating sa paghahayag na ito ay, walang alinlangan, isang pabalat lamang. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon, guro? Napatingin ang lahat kay Levi. Alisin ang apat na target na ito sa listahan ng sospek at ipagpatuloy ang aming paghahanap. Dapat tayong umunlad sa Norham, Jazza, at Adonia sa lalong madaling panahon. Magpatuloy sa isang masusing pagsisiyasat sa mga target na lugar at mga doktor na ito. Naiintindihan. Sa pagkakataong iyon, tila may naalala si Levi at biglang nagsalita, "Hold on. Maglagay ng listahan ng impormasyon ng apat na target sa black market for sale, Death. Sa tingin ko maraming tao ang magiging interesado sa kanila." Ngumiti si Deathfiend. "Sige. Nakuha ko, Master. Pinapabagsak mo ang ibang puwersa niyan para pabagalin nito ang kanilang mga takbo nang nalilihis ang kanilang atensyon. Bukod dyan, gusto ko ring ipakalat ang balita kay Shield." Ngumisi si Levi. Nang marinig iyon, nagsimulang maghiyawan ang mga tao sa tuwa. Tunay na ito ay isang hindi kapani-paniwalang hakbang sa bahagi ni Levi dahil hindi lamang ito makakahadlang sa pag-unlad ng nakararami at magbibigay daan kay Dr. Erebus na makamit ang kanyang layunin ngunit tinatakpan din ang paghahanap ni Levi kay Dr. Erebus sa parehong oras. Sa ganoong paraan, siya ang magiging unang taong makakahanap kay Dr. Erebus nang walang nakakaalam. Maya-maya, nakipag-ugnayan si Levi kay Blackhawk. "Ipapaalam ko sa inyo ang isang piraso ng impormasyon na magbibigay daan sa inyo na maabutin ako. Walang alinlangan na isa ito sa apat na target. Sana makayanan ninyo ito." Nang matanggap ang impormasyon, ang Intelligence Department ng SHIELD ay nagpatakbo ng mabilis na paghahanap sa apat na target. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa mga pores ng lahat ng resulta. So totoo naman, ang apat na target na ito ay may malamang na posibilidad, kaya dapat sila ay walang duda. Si Blackhawk ay lubos na namangha. Nagkaroon na siya ng hindi namamatay na pananampalataya kay Levi, ngunit ito ay higit pa ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2811. Ang huling 3 araw. Dahil personal na nagpahiwatig si Levi tungkol sa apat na target, natural na walang anumang pagdududa ang Blackhawk tungkol dito dahil sa kanyang napakalaking tiwala sa una. Maaaring ibang-iba ang kwento kung si Shield ang nakatuklas. Gayunpaman, dahil ang lead ay mula kay Levi at kasama ng kung paano naging maayos ang mga resulta ng paghahanap, walang pag-aalinlangan ang Blackhawk tungkol sa pagiging tunay nito. Hindi na kailangang sabihin, ang impormasyon ng apat na target ay malinaw na akma kay Dr. Erebus dahil espesyal niyang inalkila sila bilang kanyang mga kapalit. Walang paraan na maaaring maghinala si Shield. Ang sumunod ay para masubaybayan nila ang apat na target na iyon. Samantala, isang hype ang nagresulta sa ilang sandali matapos ibenta ni Deathfiend ang impormasyon. Hindi mabilang na mga tao ang naglalaban-laban upang ilagay ang kanilang mga daliri dito. Nagsimula ring maghanap ng mga pangunahing puwersa batay sa apat na target. Nang malaman ang tungkol sa mga reaksyon ng iba't ibang puwersa at Shield, si Dr. Erebus ay nasa Cloud 9.
Mukhang nagamit ng husto ang mga kapalit na iyon. Bibili ako niyan. Sa oras na malaman nila ang katotohanan, ito ay makalipas ang hindi bababa sa 3 araw. At para maulit nila ang buong proseso, aabutin pa sila ng 4 hanggang 5 araw. Pero habang ginagawa nila iyon, natapos ko na sana ang aking plano. At saka, dahil ang lahat ng mga mata ay nasa akin, walang makakaalam tungkol sa pagkakaroon ng digital god. Pagdating ng panahon, lilihis ako. Atensyon ng lahat habang ginagawa ng digital god ang bagay na iyon. Kakayanin namin ang lahat ng hindi napapansin ng lahat. Ang tagumpay ay magiging tiyak. Sa kung paano umunlad ang mga bagay, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Dr. Erebus. Ang tagumpay ay isang posibilidad lamang bago ito. Gayunpaman, hindi ito pareho ngayon. Dahil ang kanyang pamamaraan ay gumana, ito ay lubhang nakakatulong sa kanya sa pagkaantala sa bilis ng lahat. Sa puntong ito, ang tagumpay ay tiyak. At sa sumunod na 3 araw, ang iba't ibang puwersa ay nagngangalit sa paghahanap. Sa totoo lang, silang 4, coroner ni Yaleview, Elias Ashby, espesyalista sa kanser ni Norham, Lincoln Madden, orthopedist ni Jaz Ona, Axel Grayson, at propesor ng Stellar International Medical Institute, Ezekiel Miller, ay nasa plano ni Dr. Erebus mula nang magkaroon ng lab ng mga Diyos. Siya ay naghanda upang ilista ang mga ito bilang kanyang mga kahalili sa mga oras ng kagipitan, tulad ng kasalukuyang isa. Ang 4 sa kanila ay higit na angkop na gamitin bilang mga kapalit dahil hindi lamang sila ay may maraming background na impormasyon para sa iba upang imbestigahan, ngunit sila rin ay sapat na kain na hinala. Marami ang nakatutok sa 4 na target, at sa huli, sinimulan nilang paghukay ng lahat ng impormasyon tungkol sa 4. Halimbawa, ang kanilang mga ninuno, ang mga maliliit na detalye tulad ng mga eksaktong lugar na kanilang inihiyan noong sila ay bata pa, mga bagay na kanilang ginawa noon, bawat paghahatid na kanilang ginastos, at kung saan nila ito ginugol mula ng ipanganak. At walang sabi-sabi, kahit ang mga taong naka-interact nila ay iniimbestigahan din. Napakaraming pagsisikap dito ang ginugol ni Shield, at marami ang nagsimulang magreklamo tungkol dito. Itinuring nila na ito ay isang pantay na mabubuhay na opsyon upang makuha ang 4 na target para sa pagtatanong sa halip na pumunta sa gayong mga kaguluhan. Napag-alaman nila na ang pagsilip sa mga kalabisan na detalye ay puro katawa-tawa at hindi makatwiran. Ngunit nang malaman ni Smythe ang tungkol dito, siya ay walang iba kundi puno ng panunuya. Naniniwala na siya kung si Dr. Erebus ay itaboy sa isang sulok at mawawala ang lahat, ang kahihinatnan ay magiging napakahirap na walang sino man ang makakayanan nito. Para sa kadahilan ng iyon, mahigpit siyang tutol sa ideya na gumamit ng matinding mga hakbang. Ang loika ni Smythe ay agad na nagpapaliwanag sa lahat, na ipinakita sa kanila na isipin kung gaano kalaki ang banta ni Dr. Erebus. Ang tanging magagawa lang nila ay ipagpatuloy ang masigasig na paghahanap. Gaya nila, ginagawa din ng iba pang malalaking puwersa. Simple lang ang kanilang motibo, ang kusang loob na sumama sa kanila si Dr. Erebus, o bihagan nila siya. Ngunit sa anumang paraan, gusto nila siyang buhayin. Kung si Dr. Erebus ay desperado at, bilang isang resulta, piniling kitilin ang kanyang sariling buhay, ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay mauubos. Dahil dito, kailangang maging mas maingat ang iba't ibang puwersa. Walang sino man ang nang-ahas na gumawa ng anumang paraan ng pamamaraan. Ang pagsisiyasat ng iba't ibang puwersa ay nag-iwan kay Dr. Erebus at Levi na labis na nasisiyahan dahil nakatulong iyon na bilhin sila ng ilang mahalagang oras. Iyon ay sinabi, ang panig ni Levi ay gumagawa ng mabilis na pag-unlad sa kanilang paghahanap. Pinigilan niya sina Jaz Ona at Adonia mula sa kanyang pagsasaalang-alang at itinakda ang kanyang mga tingin kay Norham. Kung hindi ako nagkakamali, nasa Norham si Dr. Erebus. Kung hindi siya, ipinahayag iyon na ang katotohanan na ipinapalagay namin na siya ay isang doktor o isang posisyon na may kaugnayan sa medikal at mali sa simula. Sana nasa tamang direksyon tayo. Kasunod nito, sinimulan ni Levi at ng kanyang club ang pag-scan sa bawat ospital sa Norham. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2812. Natagpuan. Kahit na sa puntong ito, si Dr. Erebus ay nanatiling kalmado at nakolekta.
Tila hindi sumagi sa isip niya na may ganoong kabilis umasenso sa kanilang mga investigasyon. 2 araw. Matatapos na ako sa loob ng 2 araw. Sa sandaling iyon, natanggap niya ang magandang balitang ito mula sa Digital God. Natawa si Dr. Erebus. Ang galing. Perfect timing. Tiyak na malalaman nila na nakatutok sila sa maling target noon. Ang kanyang hula ay medyo tumpak. Hindi ganoon kabilis si Shield. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang nilang alisin ang isang target sa isang araw. Nang sila ay lubos na naging pamilyar sa kanilang gawain na kanilang nagawang isagawa ang proseso ng mas maayos, mag-alis ng 2 sa listahan sa isang araw at 4 sa loob ng 3 araw. Sa kasalukuyan, inalis na nila si Elias, ang coroner mula sa Yaleview. Walang alinlangan, ang iba pang mga pangunahing puwersa ay mas mabagal kaysa kay Shield. Ni hindi nila maalis ang isang target sa loob ng isang araw. Sa kabilang panig, nagawa ni Levi na nakita sa ilang posibleng mga ospital sa loob ng unang araw. Sa ikalawang araw, nagawa ni Shield na i-filter ang isa pa sa kanilang listahan habang nag-zoom si Levi sa isa sa 7 ospital, Norham General Hospital. Base sa impormasyong hinahanap namin, may sa pagtatapon ng bangkay ng ospital na ito. Mukhang lahat ng ospital sa Zarain ay nagbebenta pa rin ng mga organo ng katawan, maliban sa Norham General Hospital. Iyon ang mga resulta na nakuha ni Deathfiend at ng iba pa mula sa kanilang mga pagsisiyasat. Natuwa si Levi. Sino ba ang mag-aakalang ilalantad nila ang kanilang sarili nang walang ginagawang masama? Iyon ay nagpapatunay lamang ng isang punto, wala man lang silang sapat na supply, kaya hindi nila kayang magbenta. Isang malakas na tawa ang naganap nang marinig ng mga tao ang sinabi ni Levi. Gaano man kaperpekto ang plano ni Dr. Erebus, ang tanging salik na hindi niya napag-isipan ay kung paanong ang ospital, na walang kamali-mali sa lahat ng paraan at hindi nakikibahagi sa mga walang prinsipyong transportasyon, ay tuluyang ibibigay sa kanya. Talagang, walang sino man ang inaasahan na ang pagiging labag sa pamantayan ay maglalantad sa halip. At ito ay batay sa eksaktong dahilan na makumpirma ni Levi na iyon ang partikular na ospital. Lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Ganito dapat kung hindi ako nagkakamali. Ayon sa aking preliminary deduction, may problema sa istruktura ng ospital na ito. Parang may bagong gusali sa ibaba o sa loob ng ospital. Iyon ay dapat na personal na teritoryo ni Dr. Erebus. Magpatuloy sa mga pagsisiyasat ng naaayon. Kung tungkol sa target, dapat nasa loob ito. Nakagawa na si Levi ng listahan ng pangalan. Nakalagay din ang pangalan ni Peyton. Nang sumunod na araw, nahuli rin sa 3 araw, naghahanap pa rin ng iba't ibang puwersa. At ganoon din ang nangyari kay Levi. Siya ay naghuhukay sa bawat sulok at cranny ng ospital at nagpatakbo din ng isang detalyadong background check sa Peyton. Habang tahimik na dumaan ang 3 araw, hindi na rin pinalabas ni Shield ang huling 2 target. Hindi pwede. Lahat ng 4 na target ay hindi si Dr. Erebus. Natatakot ako na ang mga ito ay isang harapan lamang na inilagay niya upang lumikha ng isang kaguluhan pagkatapos matuklasan ang aming pag-iral. Gayunpaman, ang ibig sabihin nito ay napakalapit namin sa kanya. Ilipat ang aming focus at magpatuloy sa paghahanap. Mabilis ang isip ni Shield at gumawa ng pagbabago sa mga plano ng walang pag-aalinlangan. Sa kabila nito, hindi pa rin naghihinala si Blackhawk kay Levi sa eksaktong sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, naniniwala siyang nag-aalala lamang si Levi tungkol sa kapayapaan sa mundo kaya magiging masigasig siya sa paghahanap. Gayunpaman, siya ay walang kaalam-alam tungkol sa kung paanong si Levi ay hindi naiiba sa iba pang puwersa. Gusto niya si Dr. Erebus para sa kanyang sariling mga motibo. Siya pa nga ang nagkusa para paalalahanan si Levi, Mr. Garrison, lahat tayo ay dinaya. Nagsisilbi itong distraction sa ating lahat. But on a happier note, malapit na talaga kami kay Dr. Erebus. Akala ko hahanapin natin siya agad. Dahil doon, nagpanggap si Levi na nagulat sa katotohanang siya ay naloko. Sinabi pa niya kay Blackhawk na patuloy niyang tutulungan sila sa kanyang paghahanap. Pero paanong hindi niya alam? Siya ay nagmamanipula sa bawat pagliko ng mga kaganapan mula pa sa simula. Kahit na ang ibang puwersa ay gumawa ng mas mabagal na pag-unlad, sa wakas ay natauhan na sila at unti-unting nakumpirma na ang lahat ng 4 na target ay hindi si Dr.
Erebus. Sa puntong ito, nagsimula pa lang silang magsisimula sa isang bagong paghahanap. Gayunpaman, nahuli na sila ng 3 araw. Hahaha, nagtrabaho ito. Sa sandaling iyon, ang nasa sabik na boses ng Digital God ay tumunog mula sa ibaba ng Norham Cancer Center. Matagumpay niyang naimbento ang transportasyon na maaaring maghatid sa kanila sa linya ng paglilipat na lay. At maaaring magsimula sa kanilang paglalakbay ng sabay-sabay. Si Dr. Erebus at ang iba pa ay natuwa. Dumating na sa wakas ang oras para maghiganti tayo. Hahaha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2813. Matagal na akong naghintay. Napuno ng saya at saya ang buong sikretong lab. Tuwang-tuwa ang lahat ng malaman na sa wakas ay nagtagumpay na sila. Ang lahat ng tungkol sa lab na iyon ay na-assemble sa huling minuto. Dahil kontrolado ni Zarain ang lahat ng iniwan ng Lab of Gods, hindi nila magagamit ang alinman sa kanilang teknolohiya o kagamitan. Wala kahit isang fragment. Bilang kahalili, ang lab ni Dr. Erebus ay mas hilig sa biological sciences, kaya walang kagamitan o materyales para sa paggawa ng transportasyon. Dahil ang paglalakbay patungo sa spiritual ley line ay napakasalimuot, hindi sinasabi na kailangan nila ang pinakamahusay na tool upang makabuo ng pinaka-advanced na transportasyon. Ito ay dapat na ang pinakamababa sa bawat aspeto. Sa gayon, maaari lamang silang umasa sa Digital God upang magamit ang kagamitan at kagamitan para sa produksyon ng transportasyon. Sa dagdag na workload, ang oras na kailangan nila ay nagkaroon ng multifold na pagtaas. Kung mayroon silang kagamitan sa unang lugar, tatagal lamang ng Digital God ng 3 hanggang 4 na araw. Gayunpaman, nagtagal sila sa pag-ikot na higit sa lahat dahil sa huling minutong trabaho. Sa kabutihang palad, ang Digital God, bilang henyo sa mga henyo, ay kayang kumpletuhin ang disenyo at konstruksyon ng sasakyang panghimpapawid sa loob ng maikling panahon. Ito ay talagang isang kahanga-hangang gawa. Sa kanyang mga mata sa sasakyang panghimpapawid na nasa harapan niya, tumawa si Digital God. Para sa dobleng proteksyon, nagdagdag ako ng automation system. Ibig sabihin, kahit na nahuli kami sa gitna, ang sasakyang panghimpapawid ay bibiyahe pa rin sa lokasyon ng spiritual ley line ng mag-isa hanggat hindi ko ay activate ang automation system. Pagkatapos ay iining nito ang sistema ng sandata nito at maisakatuparan ang misyon nitong sirain ang listahan ng mga linya ng ley. Sa sandaling iyon, hindi maitago ng iba ang kanilang pananabik at lahat sila ay nagniningning sa tuwa. Siya ay talagang napaka-maaasahan. Di nagtagal, idinagdag ng Digital God, idinagdag ko na rin ang mapa ng ruta sa spiritual ley line sa self-destruction program. Kapag ang panghimpapawid ay nasa ilalim ng pag-atake sa butahe at sa isang tiyak na limitasyon, kinakailangan nitong i-activate ang programa at mag-isa na magsagawa ng destinasyon upang isagawa ang sarili nitong pagsira. Maaari mong simulan alang ito bilang ikatlong layer ng proteksyon. Nang marinig ang mga salitang iyon, napangiti si Dr. Erebus. Napaka-attentive mo. Walang maaaring magkamali sa ganitong paraan. Ngunit matiyak ang 100% na tagumpay, dapat tayong magtungo ng personal. Pagkatapos ng lahat, ang mga makina ay mga makina. Mayroong maraming iba't ibang mga kadahilanan na hindi natin alam, paliwanag ng Digital God. Oo naman, maghanda na tayo sa pag-alis ngayon. Dr. Erebus huffed out ng isang tawa. Guro, sa wakas ay natauhan na sila. Naalis na nila lahat ng 4 na kapalit. Agad namang nagsumbong ang isa sa mga nasasakupan ni Dr. Erebus. Sa kanyang mga salita, si Dr. Erebus ay nagbigay ng isang mahinang ngiti bilang tugon. Huli na ngayon. Aabutin sila ng hindi bababa sa 3 araw upang tumuon sa tamang direksyon at simulan ang kanilang masusing paghahanap. Ang pinakamalaking mahahanap nila ako ay 5 araw mula ngayon. Marahil sa panahong iyon, ang mundo ay wala na. Baka nakaganti na ako. Ang mga salitang iyon ay agad na nagpapatawa sa Digital God. Iisipin na sila ay may ganoong ambisyosong intensyon para sa kanilang paghihiganti. Ito ay ganap na kabaliwan. Sige, simulan na natin. Ilipat ang sasakyang panghimpapawid mula sa kabilang labasan. Magtitipon tayo sa sekretong lugar sa likod, utos ni Dr. Erebus. Pagkatapos ng lahat, ang sasakyang panghimpapawid ay medyo malaki ang sukat. Higit sa lahat,
Ginawa ng Digital God ang dalawa sa kanila ng sabay-sabay. Kaya naman, kinailangan nilang ilipat ang sasakyang panghimpapawid sa iba pang mga labasan dahil walang paraan na mailabas ang mga ito mula sa pangunahing pasukan ng ospital. Habang si Dr. Erebus at Digital God ay nagmamadaling lumabas mula sa harapan, inilipat ng iba ang dalawang sasakyang panghimpapawid palabas ng ospital mula sa ibang mga labasan. Dahil hating gabi na, halos wala ng tao sa ospital. Ito ay lalo na sa mortuary, at ang kapaligiran ay parang madilim at nakakatakot. Boom! Kasabay ng dumadagandong na tunog, ang mga drawer na puno ng mga bangkay ay bumukas mula sa gitna, at lumabas si Dr. Erebus at Digital God. Namula ang dalawa sa tuwa at may matingkad na ngiti sa mga labi. Nadama nila ang isang napipintong tagumpay tungkol sa kanilang pamamaraan ng paghihiganti. Nakalabas ka na sa wakas. Matagal ko na kayong hinihintay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2814. Ay activate ang programa. Biglang, isang boses ang tumunog sa nakakatakot na walang laman na morgue, na ikinagulat ni Dr. Erebus at Digital God. Sa pag-aakalang nabuhay na muli ang bangkay, napasigaw sila ng malakas. May nakaupo sa rack na dapat ay hawakan ng mga bangkay. With a relaxed smile, tinitigan niya sila. L. Levi Garrison. Sabay na sigaw ni Dr. Erebus at Digital God. Bagaman hindi na siya isang kakaibang karakter, narinig na nila siya at nakita ang kanyang background. Kaya naman, nakilala nila siya sa unang tingin. Paano mo kami nahanap? Bakit ka nandito? Dr. Erebus at Digital God ay tunay na nabigla. Nang ibabaw sa kanila ang pagkalito at kawalang paniwala dahil ang gayong pagliko ng mga pangyayari ay lumampas sa kanilang inaasahan. Sa sandaling naisip nila na inilihis nila ang lahat at ilang sandali bago ang tagumpay, lumitaw si Levi. Siyempre, hinihintay kita. Nahirapan akong hanapin kayong dalawa. Ngumiti si Levi. Ito ay isang napakalaking sorpresa sa kanilang dalawa. Gaano man kaseloso si Dr. Erebus sa kanyang pagpaplano, hindi niya inasahan na isa si Levi sa mga taong naghahanap sa kanya. Sa katunayan, nagtagumpay pa si Levi. Masyadong hindi kapani-paniwala. Noon lang niya napagtanto kung gaano karaming tao ang nakabantay sa kanya. Ito ay hindi lamang Shield. Binalot siya ng matinding pagtataka. Ang punto ay, paano kami nahanap ni Levi? Maging ang mga malalakas na puwersa tulad ni Shield at ng Ancient Clan ay tuluyan ng nalinlang ng aking plano. Kung hindi nila ako mahanap, paano nagtagumpay si Levi? Ito ay masyadong nakakagulat. Gusto mo bang malaman kung paano kita hahanap? Boses ni Levi. He then chuckled and said, "You have to thank me. Ako ang unang nakatuklas ng 4 na kapalit." Pagkatapos, inihayag ko ang impormasyon kay Shield at ibinenta ang mga ito sa black market. Sa paggawa nito, hinimok ko si Shield at ang mga pangunahing puwersa na suriin sila. Nang marinig ni Dr. Erebus at Digital God ang kanyang mga salita, agad nilang naunawaan ang lahat. Sa totoo lang, sa simula pa lang ay hindi na mapakali ang dating. Bagamat kapaki-pakinabang ang 4 na kapalit, tiyak na magkakaroon ng mga kapintasan kung isasaalang-alang kung paano niya ginamit ang pamamaraang iyon sa ilalim ng isang agarang sitwasyon. Ang mga puwersang tulad ni Shield ay makakapag-react ng mabilis. Hindi na kailangang imbestigahan ang bawat target. Sa katunayan, malalaman nila ang katotohanan pagkatapos tingnan ang dalawa sa kanila. Sa kanyang pagtataka, inimbestigahan nila ang lahat ng 4 na target. Ganoon din ang ginawa ng iba pang malalaking puwersa. Sa una, nakita niyang kakaiba ito. Kaya't dito nakasalalay ang problema. May middleman. Dahil sa mga manipulasyon ni Levi, lahat sila ay nahulog dito. Minsan, ang segunda manong impormasyon ay mas nakakumbinsi kaysa sa mga first-hand na account. Tinitigan ni Dr. Erebus si Levi sa mata habang nagtatanong, "So, ikaw ang unang nakatuklas sa 4 na kapalit ko. Iyan ang dahilan kung bakit ka naghinala?" "Oo, ipinasa ko ang impormasyon sa iba at pinaimbestigahan sila. Hindi ko pinansin ni direkta ang 4 na target na iyon at ipinagpatuloy ko ang sarili kong pagsisiyasat. Buti na lang at nahanap na kita bago ka kumilos. Malapit nang ipatupad ang plano mo, di ba?" Sa pagtatapos ng kanyang mga sinabi, tumawa si Levi. "Nakuha ko na ngayon." Sa pamamagitan nito, si Dr.
Erebus at Digital God sa wakas ay nahuli. Hindi nila inaasahan na ang kanilang sarili ay matutuklasan ng isang tao na hindi nila inaasahan mga sandali lamang bago ang kanilang tagumpay. Tinitigan ng mabuti ni Dr. Erebus si Levi. Ang galing mo talaga. Sa katunayan, pinaghihinalaan ko pa na ikaw ay nasa likod ng Esoteric Guild at ng Ecclesiastic Order mula noong ilang araw. Napakahirap mag-pose. Sila, kailangan mong maging kasing lakas ng mga ito para maging kapanipaniwala. Bagamat peke sila, ipinapakita pa rin ito na napakalakas mo. Ikaw ang tunay na mastermind. Sumili ang ngiti sa mukha ni Levi. Sa tingin ko ikaw ang nakakatakot dito. Nagpapahiwatig pa rin ang Digital God kay Dr. Erebus na dapat silang tumakas. Gayunpaman, tumawa si Dr. Erebus. Imposible na ngayon. Hindi na tayo makakatakas kapag nahulog na tayo sa mga kamay niya. Dahil nadiskubre niya tayo at dumating man lang mag-isa, ibig sabihin napakalakas niya na siguradong matatalo niya kami. Ito ay walang saysay kahit nasubukan nating labanan. Malamang ka-level niya si Sacroria. Napabuntong hininga ang Digital God. Gayunpaman, iyon ang hudyat ni Dr. Erebus. Agad niyang inactivate ang self-destruct program para sa sasakyang panghimpapawid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2815. Naging kawili-wili ang mga bagay. Binibigkas ni Dr. Erebus ang mga salitang iyon upang ipaunawa sa Digital God na imposibleng makatakas sila kapag nahulog na sila sa mga kamay ni Levi. Dahil nag-iisang dumating si Levi, hindi ito naghanda ng walang kamali-mali na plano. Kaya naman, si Dr. Erebus ay nagpahiwatig sa Digital God na i-activate ang automation system para sa sasakyang panghimpapawid. Sa sandaling naunawaan ito ng huli, agad niyang isinaaktibo ang sistema ng automation at inutusan ang sasakyang panghimpapawid na magtungo sa linya ng paglilinis na lay. Sa isa pang daanan, dalawang sasakyang panghimpapawid na kakalabas lang ay biglang na-activate. Sa mga ingay, lumipad sila palabas at nawala sa isang iglap, na ikinagulat ng iba. Ang Digital God ay partikular na nagdisenyo ng dalawang sasakyang panghimpapawid. Nilagyan pa sila ng stealth technology para hindi ma-detect ni Zarain. Kaya naman, tahimik nilang iniwan si Zarain. Kahit na matuklasan sila, huli na ang lahat. Higit pa rito, kahit na mangyari iyon at nabaril ang sasakyang panghimpapawid, magiging maayos pa rin sila. Sa oras na iyon, ang programa ng pagsira sa sarili ay aktibo. Nang maglaon, susundin nila ang isang paunang natukoy na ruta at tumungo sa linya ng mga listahan na lay, kung saan sila ay sasailalim sa pagkawasak sa sarili. Mayroong dalawang sasakyang panghimpapawid dahil ang isa sa kanila ay isang kapalit upang madagdagan ang mga pagkakataong magtagumpay. Ang mas nakakatakot, kapag na-activate na ang automation system o ang self-destruct program, walang makakapigil dito, kahit si Dr. Erebus o Digital God. Ito ay isang panig at matinding pamamaraan. Dahil nahulog sila sa walang kamali-mali na bitag ni Levi, imposibleng sila mismo ang magtungo sa spiritual ley line. Kaya naman, wala silang pagpipilian kundi ay activate ang automation system. Nang magawa iyon, nakahinga ng maluwag ang Digital God. Ang isip ni Dr. Erebus ay payapa rin. Sa kabutihang palad, ang Digital God ay sapat na matalino upang gumawa ng maraming pag-iingat. Sa katunayan, hindi sila ligtas, nahuli sila sa sandaling umalis sila. Kung hindi ginawa ng Digital God ang mga paghahandang iyon, hindi magtatanggap ng kanilang plano. Ang lahat ay salamat sa kanyang disenyo. Matapos makahinga ng maluwag sa loob, ngumiti si Dr. Erebus kay Levi. Hindi ko inaasahan na ikaw ang may hawak ng pinakamalalim na sikreto. Gaano man kalawak ang network ng Defenders of the Galaxy, hinding-hindi nila aasahan na nagtatago ka kay Erudia. Ikaw din ang Dark Emperor, di ba? Kung hindi, bakit tutulungan ng Sacred Organization at Maya Industries si Erudia? Naunawaan din ng Digital God ang sitwasyon. Si Levi ang higit na nagtago sa sarili, siya ang kumokontrol kay Erudia at sa World Alliance. Nakangiting umamin si Levi sa lahat ng sinabi kanina. Nakasimangot na sinabi ni Dr. Erebus, gayunpaman, hindi ko pa rin maisip ang isang bagay. Tumawa si Levi at nagtanong, Restricted Area 6 ang sinasabi mo, tama ba? Oo,
Sa tingin ko sila ay umiiral, ngunit sa parehong oras, sa palagay ko ay wala sila. Ano ang kaugnayan mo sa kanila? Nanatiling nakatutok ang mga mata ni Dr. Erebus kay Levi. Natarante sila sa iisang tanong. Kanina, pumasok ako sa restricted area 6 at minasacre ang buong lahi, pagsisiwalat ni Levi. Nakuha ko na ngayon. Naiintindihan ko ang lahat. Noon lang nagkaroon ng epiphany si Dr. Erebus at Digital God. Sa wakas nagkaroon ng paliwanag ang lahat. Naintindihan nila ang lahat, lalo na ang pagkakasangkot ni Erudia sa restricted area 6. Nalutas na ang problemang nagpapagulo sa iyo. Lahat ay ginawa ng dati mong karibal, si Levi Garrison. Dr. Erebus exclaimed at guffawed. Maging ang Digital God ay nagbuga ng mahaba, malalim, naririnig na hininga, natutuwa ang misteryong naging misteryoso sa kanya ay nalutas bago ang kanyang kamatayan. Sa pagtingin kay Levi, sabi ni Dr. Erebus, bakit bigla kong naramdaman na naging kawili-wili ang mga bagay? Sa una, inakala nila na ang mga Defenders of the Galaxy ay mangibabaw sa lahat at walang kapantay. Gayunpaman, lumitaw si Levi nang wala saan. Ipinakita nito sa kanila na hindi si Zarain ang pinakamakapangyarihang puwersa, mayroon pa rin silang kaaway, isang mababang profile ngunit mapanganib. Mula sa pananaw ni Dr. Erebus, siya ay tunay na umaasa na ang dalawang puwersa ay marahas na magsasalpukan. Gusto niyang panoorin ang palabas, ngunit huli na ang lahat. Dahil nahulog siya sa mga kamay ni Levi, siya ay mamamatay. Sige, kung gusto mo kaming patayin, sige. Nakangiting sabi ni Dr. Erebus. Ang Digital God ay sumuko na rin sa kanyang pakikibaka, naghihintay na ang kamatayan ay bumaba sa kanya. Sa kanilang opinyon, hinanap sila ni Levi dahil gusto niya silang patayin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2816. Dalawang malakas na lalaki. Tinitigan ni Levi si Dr. Erebus at ngumiti. Sigurado ka bang susuko ka na? Nabubuhay ka bilang isang tao sa lahat ng panahon. Ngunit walang tao ang mabubuhay hanggat ikaw at kayang hulihin ang Diyos ng Restricted Area 6 na buhay. Hindi mo ako sineseryoso kahit alam mo ang husay ko. Nag-iingat ka lang sa mga bitag na itinakda ko. Namutla si Dr. Erebus nang marinig iyon. Maging ang Digital God ay natigilan. Nagkunwari kang sumuko, pero sa totoo lang, last-ditch effort ka para patayin ako, or at least go down with me. Pagkatapos ng lahat, patay ka sa alinmang paraan. Iniisip mo na isama mo ako sa pagtatangkang umalis dito. Tama ang hula ni Levi. Hindi naisip ni Dr. Erebus na sumuko. Gusto niyang gumawa ng last-ditch effort. Hindi lang niya pinaplano na gawing aktibo ang Digital God ng automation system para buksan ang spiritual ley line, kundi para patayin din si Levi. Hindi niya sineseryoso si Levi kahit inamin niyang malakas si Levi. Ang talagang kinatatakutan niya ay ang mga diskarte at bitag ni Levi. Naniniwala siya na hindi nag-iisa si Levi at nagdala siya ng maraming mandirigma. Bukod dito, susundan siya ni Shield at mga puwersa mula sa buong mundo kung ilantad niya ang kanyang sarili sa laban. Iyon ang pinakakinatatakutan niya. Gayunpaman, nagpasya siyang gumawa ng huling pagsisikap. Ilalabas niya muna si Levi bago pilit na lumabas para tingnan kung makakarating siya. Siyempre, walang aalis sa lugar na ito ng buhay kapag binuksan ng Digital God ang spiritual ley line. Mamamatay na siya sooner or later anyway. Gayunpaman, nais niyang makita ang lahat na nawasak sa harap ng kanyang mga mata upang madama ang isang pakiramdam ng tagumpay. Iyon ang layunin ni Dr. Erebus at Digital God. Hindi sila natatakot na mamatay. Gayunpaman, gusto nilang huling mamatay at nadama ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng kontrol sa buhay at kamatayan. Nais ni Dr. Erebus na ilabas si Levi bago siya inilabas ni Levi. Nakakaawa ang nakita ni Levi sa pamamagitan niya. Malakas ka, sa nakikita ko. You managed to get into Sacroria not only because of your research but also because of your capabilities, matapat na sabi ni Levi. Kamukhang kamukha ni Dr. Erebus ang isang normal na tao. Katulad ko lang siya. Pareho kami ng personality type. Paanong ang isang tulad ko ay madaling sumuko? Hindi pwede yon. Naninigas si Dr. Erebus. Lalo siyang kinakabahan dahil tama si Levi tungkol sa kanya.
Tinitigan siya ni Levi at nagpatuloy, hindi mo masasabi kung ano ang tumatakbo sa isip ko, tulad ng hindi ko masabi kung ano ang nangyayari sa iyo. Pero balak mo akong tambangan at ilabas minsan. Kaya mong gawin iyon sa iyong mga kakayahan. Kaya nga sinasabi ko, hindi mo ako sineseryoso. Shit, pinupunasan ng malamig na pawis ang noo ni Dr. Erebus. Nagpatuloy si Levi, ikaw ang pinaka-nakakatakot na tao sa lahat ng nasa Lab of Gods, kahit na lahat sila ay mga Diyos. Hindi ka lang sa mga away at labanan, kung hindi ka kayang ibagsak ng 18 arkanghel mula sa Sacroria. Nakita ni Levi ang mga kakayahan ng 18 arkanghel mula sa Sacroria. Malinaw, hindi sila kasing laki ng banta ni Dr. Erebus. Hindi rin inaasahan ng Digital God na maghaharap sila ng napakaraming beses sa ganoong kaikling panahon. Bukod dito, naramdaman niyang parang nakikita niya si Dr. Erebus na may bagong lente. Hindi ko alam na ganito pala siya kabigat. Hindi man lang siya mapababa ni Sacroria. Si Dr. Erebus ay makapangyarihan sa Lab of Gods ngunit hindi pa niya sinasali ang kanyang sarili sa mga labanan noon. Nakilala lamang siya sa mga autopsy at biological research. Wala talagang nakakaalam ng kanyang tunay na galing. Kaya naman, nagulat siya nang marinig niya si Levi. Si Dr. Erebus ang pinakamalakas na miyembro ng Lab of Gods. Nagawa niyang itago ito sa iba, marahil dahil ibinuho niya ang lahat sa kanyang pananaliksik at ayaw niyang ipakita ang kanyang tunay na galing. Oo, tama ka. Kung gayon, mag-away tayo. Itinoon ni Dr. Erebus ang kanyang tingin kay Levi. Ang kapaligiran ay tensyon habang ang magkabilang panig ay lumaki upang labanan. Isang matinding labanan ang magaganap sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2817. Natagpuan. Ito ay talagang kakaiba sa Digital God. Bakit parang mas malakas ang dalawang lalaking ito kaysa sa mga Diyos na kilala ko? Ano ang namiss ko? Bukod dito, naramdaman niya na ito ay magiging isang mabangis na labanan. Sa pagkakataong iyon, umaasa siyang may magaganap na away sa pagitan nilang dalawa para makita kung sino ang pinakamaganda sa dalawa. Makapal ang tensyon sa hangin. Maya-maya lang, tumawa si Levi. Pero hindi ko naisip na patayin ka. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Ha, Dr. Erebus at Digital God ay natigilan. O kung hindi, bakit ako magsisikap na ilihis ang iba at hanapin mo bago nila gawin? Nakipagtambalan na lang sana ako kay Shield kung gusto kitang patayin, di ba? Mas madali sana iyon, paliwanag ni Levi. Si Dr. Erebus ay sumimangot at tumanggo ng ulo. Gusto talaga akong patayin ni Shield dahil wala silang nakikitang halaga sa testing ground ng Lab of Gods, tama ka. Nakipagtambalan ka sana sa kanila kung gusto mo akong patayin. Ngumiti si Levi. O baka naman maramdaman mo kung tinambangan ka. Napagtanto ni Dr. Erebus na siya ay masyadong kinakabahan nang marinig ang mga salita ni Levi. Sa katunayan, hindi siya nakakaramdam ng anumang panganib sa kanyang paligid. Anyways, hindi lahat sila mas magaling kay Levi. Or else, naging katatawanan na lang si Sacroria. Nangangahulugan iyon na hindi kailanman inayos ni Levi ang isang ambush. Kung gayon, para saan ka nandito? Tanong ni Dr. Erebus. Sumunod ka sa akin. Hindi kita papatayin. Mag-usap tayo pagkatapos nating umalis sa lugar na ito. Sagot ni Levi. Okay, tingnan natin kung ano ang iniimbak mo para sa akin. Pagkatapos ng lahat, ang sistema ng automation ng sasakyang panghimpapawid ay naisaaktibo. Wala na siyang magawa sa misyon. Kaya naman, hindi niya nakita ang pinsala sa pagsunod kay Levi para makita kung ano ang nangyayari. Mas umalis mabuting kasama siya kaysa hintayin si Shield. Kaya lang, lumabas silang tatlo sa ospital. Sa sandaling ito, may dumating. Oh, may tao dito. Nagulat si Levi. Siya ay mabilis siya at hindi niya inaasahan na may makakahabol pa. Ito ang ancient clan na kilala sa pagsasaliksik nito sa mga sinaunang magsasaka. Tulad ni Levi, mayroon silang paraan upang mahanap si Dr. Erebus. Natagpuan nila halos kasing bilis ng ginawa ni Levi. Talagang nakakagulat. Nalaman din nilang aalis na silang tatlo at agad silang sinundan. Malakas sila. Napasimangot si Dr. Erebus.
Nararamdaman niya na talagang makapangyarihan ang mga ito. Tara na, sabi ni Levi. Tumakas silang tatlo sa ospital. Gayunpaman, ang mga organisasyon ay mainit sa kanilang mga takong. Hindi napigilan ni Levi at ng club ang isa pa. Bukod dito, ang Ancient Clan ay nagtakda ng lugar na may mga bitag. Ang mga mandirigmang ito ay bumangga kay Levi, Dr. Erebus, at Digital God sa kanilang pagdating. Mukhang kailangan nating lumaban. Pumili ng direksyon si Levi, pinakawalan ang kanyang buong kapangyarihan, at nagpasabog ng paraan palabas. Nagmamadali silang tatlo palabas habang ang mga manlalaban ay nagpupuyat. Isang malakas na alon ng enerhiya ang nagpapasabog sa kanila nang sila ay maghahabol, na nagdulot ng maraming casualty sa proseso. Nawala ang tatlo sa hangin nang makabawi ang mga mandirigma. Si Levi at Dr. Erebus ay hinding-hindi papayag na makahabol sila. Anong nangyayari? Nasaan sila? Iyan ba si Dr. Erebus? Sa wakas ay naabutan sila ng iba pang mga mandirigma. Sa tingin ko, ngayon lang natin nakita ang totoong pagkatao nila. Kamukha niya si Dr. Peyton. Ang dalawa pa ay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2818. Nalantad si Levi. Tingnan mo. Ito ay isang larawan na kinuha namin ngayon. Kinuha ng isa sa kanila ang phone niya. Marunong pa rin silang gumamit ng makabagong teknolohiya kahit sila ay mula sa Ancient Clan. Nagtipon-tipon ang lahat para mas matingnan ang larawan. Laking gulat nila nang makita si Levi sa larawan. Hindi ba iyon si Levi, ang Crown King ng Erudia? Bulalas ng isa sa kanila. Ang isa pa nilang misyon ay makuha ang anak ni Levi, si Forlivia. Paanong hindi nila malalaman kung sino siya? Siya ang kumuha kay Dr. Erebus. Ito ay hindi ka panipaniwala. Okay, hindi na natin kailangang sundan ngayon, alam na natin kung nasaan si Dr. Erebus. Retreat. Naalerto na namin si Zarain. Malapit nang dumating si Shield. Mabilis na umalis ang Ancient Clan. Pagkaraan ng 2 hanggang 3 minuto, dumating sa pinangyarihan ng ahente at mekaniko ng mga espesyal na puwersa ni Shield. Dumating din ang Black Hawk pagkatapos ng 5 minuto. Anong nangyayari? Tanong ni Black Hawk. May nangyaring kakaiba. Maraming mga mandirigma ang natipon. Isa pa, sa tingin ko, nagkaroon ng away. Iniulat ng kanyang mga nasasakupan ang lahat sa kanya. I-read natin itong ospital sa labas. Agad na bumaba ang ahente ng espesyal na puwersa para magtrabaho sa utos ni Black Hawk. Si Dr. Erebus ay nagtago ng mabuti. Alam ng lahat na may mali sa ospital na ito sa partikular. Gayunpaman, gumugol sila ng 3 oras bago natuklasan ang mga sikreto nito. Ang mortuary. Dumating si Black Hawk at ang kanyang mga tauhan sa mortuary. Gayunpaman, ang pinto ay nakasarado nang dumating sila. Pinutol ng 12 mekaniko ang pinto. Sa wakas ay nabuksan ang pinto pagkatapos ng maraming oras at pagsisikap. Hingal na hingal ang lahat habang papasok sa pribadong laboratorio ni Dr. Erebus. Mayroon siyang koleksyon ng mga biological specimens, buto, at impormasyon tungkol sa lahat ng lahi mula noong sinaunang panahon. Maaaring sabihin ng isang tao na ang pribadong laboratorio ni Dr. Erebus ay nakakolekta ng mas detalyadong mga specimen kaysa sa mga museo mula sa buong mundo. Ito ay hindi ka panipaniwala. Alisin mo lahat. Pangasiwaan ito ng may pag-iingat. Huwag sirain ang anumang bagay. Utos ni Black Hawk. Iyon ay magandang bagay. Hindi niya kayang hayaang masayang ang lahat. Mukhang tumakas si Dr. Erebus sa kanyang pugad. Sabi ni Black Hawk nang lumabas siya mula sa isa pang daanan. Hindi ako makapaniwalang may tumalo sa atin. Mayroong 2 puwersang batay sa mga markang naiwan. Paano nila nagawa? Sabi ni Cinder. Hindi natin malalaman kung hindi nag-away ang 2 puwersang ito. 3 araw pa sana kami para hanapin si Dr. Erebus sa rate na pupuntahan namin. Idinagdag ni Polar. Kumunat ang noo ni Black Hawk. Sa palagay ko ay hindi sila ginulo ng iba pang 4 na target at dumiretso para kay Dr. Erebus. Ngunit gusto kong malaman kung nasaan si Dr. Erebus ngayon. Hindi siya patay. Isa sa 2 puwersa ay malamang na kinuha siya palayo. Hanapin mo siya ngayon. Dapat nating mahanap siya sa lahat ng paraan, huwag ipaalam kay Smythe ang tungkol sa kasalukuyang pag-unlad sa ngayon.
Kumulo ang dugo ni Blackhawk. Iniulat niya kay Levi na si Dr. Erebus ay nahuli. Alam na alam ni Levi dahil kasama niya si Dr. Erebus sa sandaling iyon. Nakahinga ng maluwag si Dr. Erebus at Digital God sa pagdating nila sa Erudia. Papatayin sana sila ni Levi kanina kung gusto niya. Hindi na niya kailangang maghintay hanggang ngayon. Tinanong ni Dr. Erebus ang Digital God tungkol sa mga kaganapang pangyayari habang si Levi ay nasa telepono kasama si Blackhawk. Huwag kang mag-alala. Ang dalawang sasakyang panghimpapawid ay ligtas na nakalabas sa airspace ng Zarain. Kasalukuyan silang papunta sa direksyon ng spiritual ley line at malapit na silang makarating. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2819. Nahulog ang langit. Masayang ngumiti ang Digital God. Ligtas na tayo kapag nakalabas na tayo sa airspace ni Zarain. Higit pa rito, mayroon kaming dalawang sasakyang panghimpapawid na nagdedouble sa aming pagkakataon na magtagumpay. Oo, ito ay mabuti. Makakapagpahinga na tayo. Ngumiti si Dr. Erebus. Curious ako kung ano ang gagawin ni Levi. Wala akong pakialam na landiin siya kahit saglit. Biglang bumalik si Levi. Hindi kita papatayin. Sa halip, bibigyan kita ng pagkakataong makasama ako. Nagulat si Dr. Erebus sa sinabi ni Levi. Maraming organisasyon ang naghahanap kay Dr. Erebus para makasama siya sa kanila. Nais nilang gamitin ang nalalaman niya tungkol sa Lab of Gods. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Dr. Erebus na gusto rin ito ni Levi. Ito ay ganap na hindi inaasahan. Siyempre, ang pagsama sa akin ay hindi ko kailangang ipasa sa akin. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong mga eksperimento. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ka interesado sa power struggle sa mundong ito. Sa halip, ang iyong interes at layunin ay nasa biolohikal na pananaliksik. Dati, sumali ka sa Lab of Gods dahil binigyan ka nila ng mas magandang kapaligiran at kapaligiran para sa pananaliksik, hindi ba? Sabi ni Levi. Ang kanyang mga salita ay nabigla kay Dr. Erebus. Pagkatapos, nagpatuloy si Levi, napagmasdan ko ang marami sa iyong mga pananaliksik. Mukhang inilaan mo ang iyong sarili sa pagsasaliksik sa bloodline ng bawat species sa mundo upang lumikha ng perpektong nilalang na gusto mo. Marahil ay gusto mo ng isang bagay tulad ng Doomsday Seed Vault sa Archulea. Lalong nabigla si Dr. Erebus nang marinig ang paliwanag ni Levi. Hindi niya inaasahan na maiintindihan siya ni Levi ng lubusan. Hindi kita hihigpitan pagkatapos mong sumama sa tabi ko. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong pananaliksik, at tutulungan pa kita. Gayunpaman, hindi sinasabi na kailangan mong pumanig sa aking layunin. Higit pa rito, mayroon tayong iisang kaaway. Baka gusto mong maghiganti kay Zarain sa pagsira sa Lab of Gods, paliwanag ni Levi. Matapos makilala si Dr. Erebus, si Levi ay matibay na naniniwala na hindi siya dapat patayin. Mas mahalaga na panatilihing buhay si Dr. Erebus dahil mayroon siyang napakalawak na kakayahan. Maging si Levi ay nagulat sa kanyang natuklasan. Si Dr. Erebus ay maaaring magbigay kay Levi ng hindi kapani-paniwalang suporta kung pipiliin niyang sumali kay Levi. Samantala, si Dr. Erebus at Digital God ay natigilan sa mga salita ni Levi. Pareho silang nakakaramdam ng sinseridad mula kay Levi. Nadama nila na hindi sila pagsasamantalahan ni Levi para sa kanyang pakinabang. Sa halip, ituturing sila ni Levi bilang pantay at hahayaan silang pumili ng kanilang posisyon. Sa una, inakala ni Dr. Erebus at Digital God na mamamatay sila kapag hinahanap na sila ni Levi. Hindi nila inaasahan na bibigyan sila ni Levi ng ganoong pagkakataon. Maging ang Digital God ay naantig sa alok ni Levi. Gayunpaman, biglang tumawa si Dr. Erebus at sinabing, hindi ka ba nag-aalala na maaari akong magpanggap na sumasang-ayon sa iyo at gumawa ng mga bagay sa likod mo? Nakangiting sagot ni Levi, syempre, concern ako. Pero gusto pa rin kitang bigyan ng pagkakataon. Kung tutuusin, tiwala ako sa kakayahan kong harapin ang anumang banta laban sa akin. Hindi man mabasa ni Levi ang nasa isip ni Dr. Erebus, tiwala pa rin siya na papayag si Dr. Erebus na makipagtulungan sa kanya. Hindi mahalaga na si Dr. Erebus ay maaaring magpasya sa ibang pagkakataon na lumipat ng panig. Baka pigilan siya ni Levi.
Napangisi si Dr. Erebus at sinabing, ganun ba? Bakit hindi mo ipakita sa amin ang iyong kapangyarihan? Maaari kong magsimula alang ang pagsama sa iyo at isuko ang aking sarili sa iyo kung ikaw ay sapat na malakas. Ang kanyang mga salita ay isang panunuya kay Levi. Gayunpaman, ngumiti si Levi. Ha, tinanong ako ni Dr. Erebus kung ano ang karapatan kong hilingin sa kanya na sumama sa akin. Oo naman, tingnan mong mabuti. Confident na sagot ni Levi. Boom! Kaagad, ang isang alon ng enerhiya ng nakakatakot na intensity ay mabilis na tumaas mula sa katawan ni Levi, na nagbabantang matabyunan ang kalangitan. Hindi nagtatagal, natatakpan ng napakalaking enerhiya sa kalangitan. Thud! Agad na lumuhad ang digital god. Kasabay nito, naramdaman ni Dr. Erebus na parang gumuho ang langit, na durog sa kanya. Napakabigat ng pakiramdam nito, at patuloy na tumaas ang bigat. Basag! Basag! Ang lupang kinatatayuan ni Dr. Erebus ay nagsimulang pumutok, na nagsisiwalat ng isang napakalalim na hukay. Hindi na siya makatiis ng mas matagal. Ang napakalaking enerhiya ay patuloy na pinipigilan siya, na naging sanhi ng kanyang pagyuko ng kanyang baywang at mga binti hanggang sa pagbagsak. Dr. Erebus ay sa kanyang mga limitasyon. Ginawa niya ang lahat para mapanatili ang balanse, ngunit wala itong silbi. Ang hindi mabata na presyo ay patuloy na tumataas. Alon-alon ng enerhiya na idiniin kay Dr. Erebus. Ang bawat alon ay kasing bigat ng bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2820. Ang pinakamataas na papuri. Ang patuloy na pagtaas ng enerhiya ay yumanig sa lupa. Tila ang lupa ay nasa bingit ng pag-crack sa ilalim ng napakalawak na presyo. Ang langit ay tumingin sa bingit ng pagsabog mula sa tindi ng enerhiya na ito. Tanging si Dr. Erebus lamang ang nakaunawa sa tindi ng enerhiyang iyon. Namumuo ang mga ugat sa kanyang buong katawan dahil sa pagod, at ang kanyang ekspresyon ay mabangis. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para labanan ito. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nasa punto ng pagkasira nito. Hindi na siya makatagal pa. Biglang binawi ni Levi ang napakalaking enerhiya. Ang pressure na pumipigil kay Dr. Erebus ay agad na nawala. Bumalik sa normal ang lahat. Tumayo si Levi sa di kalayuan kay Dr. Erebus na parang walang nangyari. Isa pa, nakangiti pa siya sa mga ito. Ano ba naman? Iyon ay hindi ka panipaniwala. Dr. Erebus ay nagkaroon ng frozen na ekspresyon, at ang pagkabigla ay maliwanag sa kanyang mga mata. Si Levi ay napakalakas. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit siya naglakas loob na sundan kami ng mag-isa. Higit pa rito, ang kanyang pagtitiwala ay makatwiran. Walang duda na kaya niya akong hulihin mag-isa. Ngumiti si Levi at sinabing, not bad. Lumalabas ka na medyo mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Iyon ang pinakamataas na papuri na matatanggap ng isa mula kay Levi. Sino pa ba ang makakarinig kay Levi na nagsasabi na lumampas sila sa kanyang inaasahan? Sayang naman kung patayin kita, bakit hindi mo ako samahan? Maaari kang magpatuloy sa iyong pananaliksik. At saka, magagamit ko ang tulong mo. Alok ni Levi. Pagkatapos, bumaling siya sa digital god at sinabing, maaari mo rin akong samahan at magpatuloy sa iyong grand blueprint. Hindi na kailangan ng alitan at patayin. Dr. Erebus at digital god ay nagpalitan ng tingin. Iba ang pakiramdam nila sa alok ni Levi matapos makita ang kanyang pagpapakita ng kapangyarihan. Isa pa, tila may pag-asa pa para sa kanila. Pareho silang dumating sa parehong pag-iisip. Sa tingin ko, masyadong maaga nating sinimulan ang sistema ng automation. Oo, gawin natin ito. Kung alam natin na magiging ganito ang sitwasyon, hindi sana natin sinimulan ang automation system. Ngayon, pareho kayong handang magtrabaho para sa akin. Tanong ni Levi. Nag-aalangan sila. Ngumiti si Dr. Erebus at sinabing, hindi ka ba natatakot na maging isang pangkalahatang kaaway sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iyong panig? Pareho kaming nalalabi sa Lab of Gods at pangkalahatang kaaway ng mundo. Ang mundo ay makakalaban sa iyo kung kukunin mo kami. Sigurado ka bang kaya mong harapin ang mga epekto? Walang makakaalam na pinayagan kitang sumama sa akin. Gayun din, ipapadala kita sa isang lihim na lokasyon pagkatapos nito.
Dahil pareho kayong hindi kailangang magpakita sa publiko, hindi magiging problema, nakangiting sagot ni Levi. Dr. Erebus at Digital God ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Tama ka, nakasanayan na naming manatili sa lab buong taon. Hindi na natin kailangang magpakita pa. So, walang dapat ikabahala. Anyway, ihahatid na kita sa kung saan ngayon. Nauna si Levi para manguna. Sinundan siya ni Dr. Erebus at Digital God. Hindi nagtagal, dumating silang tatlo sa training base ng Dragonites sa Oakland City. Hayaan mong ipapakilala kita sa dalawang ito. Sila ay Dr. Erebus at Digital God. Nadama ni Levi na kailangan niyang ipaalam sa mga Dragonites ang tungkol sa kanila. Kaya naman, dinala niya si Dr. Erebus at Digital God sa training base ng mga Dragonites. Crown King, hanap mo na sila. Tanong ni Zephyr. Si Zephyr ay patuloy na napapanahon sa bagay na ito. Alam niyang hinahanap ng iba't ibang makapangyarihang organisasyon si Dr. Erebus. Maging si Zephyria ay nagpapadala ng Elterton Star para hanapin siya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zephyr na mahahanap muna ni Levi si Dr. Erebus. Gayunpaman, hindi niya pinagdudahan ang mga kakayahan ni Levi. Kung may gustong mahanap si Levi, tiyak na mahahanap niya ito. Hinahanap pa rin sila ng SHIELD at iba pang makapangyarihang organisasyon. Sa makatuwid, panatilihin ang kaalaman nito sa iyong sarili. Isa pa, napagpasyahan nilang dalawa na sundan ako. Nakangiting paliwanag ni Levi. Pagkatapos ay settle si Dr. Erebus at Digital God sa kanilang bagong lugar, nagtanong si Levi, naisip mo na ba kung paano mo gustong ipaghiganti ang pagkawasak ng Lab of Gods? Nakangiting sabi ni Dr. Erebus, oo naman. Sino ang magpapabaya sa ganoong bagay at hindi maghiganti? Sa sandaling ito, hindi nag-alinlangan si Levi na mayroon silang mga kakayahan na maghiganti. Naniniwala na siya kaya ni Dr. Erebus na papatayin ang kanyang mga kaaway ngayon kung gugustuhin niya. Paano mo pinaplanong maghiganti? Tanong ni Levi.